Ikaw na maputla at walang kulay na babay angkop ka sa isang mangingisda kapalit ka lang naman kaya mag-ingat ka na huwag malunot sa dagat kasama ang kanyang kahirapan. Hindi ko maiwasang marinig pa rin ang nasalitang iyon ng aking 8 habang itinapon niya ang katalogo ng wedding dress sa basurahan ang mga katagang iyon ay nakadikit pa rin sa aking isipan tulad ng mansa na hindi mapalis. Sa labas ng bintana ng lumang bus tanging malawak na dagat ang makikita madilim mabigat ang ulap at ang tanawin ng isang tigang na baryoeng mga mangingisda pakiramdam ko'y tumutula ang aking puso. Ngayon ibinenta ako sa isang mangingisda na halos hindi ko kilala ni pangalan ni mukha. Umuga ang lumang bus ng malakas at para bang sinasalamin nito ang aking buong buhay. Ang aking si Rhea Santos ay lagi ng paboritong anak mula pa ng bata kami siya ang prinsesa ng bahay makulay masayahin at palagi siyang nakakakuha ng lahat ng gusto niya kahit sa pamamagitan ng pag-iyak at pag-angal. Ako naman palaging nasa anino, niya tahimik sunod-sunuran. Nagingat lagi na hindi makagawang ingay kahit paglaki sa isang tahanan ang daming pagmamahal na ibinibigay sa bawat isa ay makaiba. Parang ang halaga ng isang tao ay itinakda na mula pa sa simula. Nagsimula ang lahat 2 linggo na ang nakaraan ng ang negosyo ng aming pamilya ay bumagsak ng malubha. Sa gitna ng krisis may isang mungkahi na lumitaw, isang tao mula sa lalawigan isang kilalang fishing magnate ang naghandog. Ngen, malaking tulong. Pinansyal kapalit ng isang kasunduan. Masaya ang aming nga magulang inihanda nila si Rhea. Ang kanilang maganda at sikat na anak para ilulan sa kasunduang ito ngunit nang makita ni Rhea ang litrato, ng lalaki kumunot ang kanyang muka at tumawa siya ng may kahamak-hamak. Ha? Anong klaseng lalaki ito? May timpangit maruming hitsura hindi ako magpapakasawa sa ganitong uri ng taong mahirap na nakatira sa probinsya hindi ko gagawin iyon kailanman. Ang ugaling pabor-paborito ni Rhea ay batas sa aming tahanan agad na sumang-ayon ang aming nga magulang at pagkatapos ay lumingon sa akin nagtitipid ng pagkain sa tabi ng kusina. Ikaw na ang pumunta. Wala ka namang kabuluhan dito hindi ka magagamit ng aming pamilya sa anumang paraan kundi ito. Gamitin mo ang sarili mo para mailigtas ang aming negosyo. Nang marinig ko iyon kakatwa hindi ako umiyak nagsimula na akong maniwala na ang relasyong magulang at anak ay mas manipis kaysa papel kapag dumating na ang usapin ng pra at kapangyarihan dahil may dugo tayong nagbubuklot wala. Kaming kalayaang tumakas sa walang hanggang impyerno na ito tahimik. Kong nilunok ang aking sariling kawalang ng pag-asa. Nang bumaba ako sa estasyon ng bus sa baryo hinalikan ng asin at mainit na hangin ang aking pisngi naghahanap ako ng asawang darating para salubungin ako. Ikaw ba si May? Lumingon ako sa likod at nakita ko ang lalaking kamukhang-kamukhang litrato maitim ang balat maliwanag ang mata at may suot na simpleng puting polo at kupas na maong walang pagdududa ito ang mangingisdang tinanggihan ni Rhea. Ang pangalan ni Jajon sa mga papel ay Marco Guevara. Upo pasensya na kayo kapalit lang po ako ng aking 8 nagpapaumanhin po ako dahil ganito lang ang aking katayuan wika ko at yumuko ng malalim. Hindi siya sumagot tumingin lamang siya sa aking mukha ng matagal pagkatapos ay tahimik na pinulot ang aking bagahe at naglakat pasulong nakatingin ako sa kanyang malawak na likod at kinagat ko ang aking labi ng mahigpit malinaw na siya'y nabigo darating dapat ang bata at marilak na si Rhea ngunit lumapit sa kanya ang isang babaeng walang kahit kaunting pag-ayos mabibigo siya magagalit siya mararamdaman siya na niloko ako. Ganyan ang buhay ko mabuhay bilang kapalit ng iba iyon ang aking tadhana. Ang bahay na pinangnilayan ko ay isang lumang bahay na kahoy sa tabi ang dagat mayos ang istruktura ngunit may mga sugat ang haligi at malinaw na hindi mayaman ang naninirahan dito ang mahirap at matigas na buhay sa probinsya tulad. Ni inaakala ni Rhea ang nakihintay sa akin dito. Dinala niya. Ako sa sala at inupo ang katahimikan, ay masakit ang tunok lamang ng orasan sa dingding ang tumatahak sa gabi. Inihanda niya ang mula sa isang lumang kettle naisip ko baka ibalik niya ako sa aming pamilya at sabihing magbago ngang kasunduan ngunit wala na akong mababalikan kung may balik man ako wala na akong lugar doon. Sa gitna ng aking takot at pagkabigo nagpalakas loob akong magsalita. Ginagawa ko ang lahat mag-alaga ngang bahay mag-ayos ng lambat hindi. Ako magrereklamo sa anumang kahirapan sanay, na ako sa simpleng buhay susubukan ko ring maganap ng part-time trabaho malapit sa pantalan para makatulong sa gastusin ng bahay. Nanginghay ang aking boses hindi ko ito mapihilan. Tumigil siya sa pagbubuhos ng taa at dahan-dahang huminga inakala ko'y magagalit siya na sasabihin niyang hindi ako angkop nagsara ako ang aking mga mata ng mahigpit. At inilapak niya sa lumang mesa ang isang bagay. Isang credit card payak ngunit nagniningning maitim na tulad ang kailaliman ang dagat ang glow nito ay kakaiba. Hindi mo kailanghang magtrabaho. Malalim at tahimik ang kanyang boses tulad ng ilalim ng dagat.
May transfer akong 50,000 piso bawat buwan, ang kailangan ko lang ay ngumiti ka sa bahay na ito. Napatulala ako. 50,000. Isang mahirap na mangingisda ang nagsasabi nito? Ang lalaking tinawak ni Rhea na marumi at pangit, tumayo siya ng dahan-dahan at tumingin sa tahimik na dagat sa labas ng bintana. At hindi kita itinuturing na kapalit ng iba. Nang lumingon siya sa kanyang tuwid na mga mata, ay may isang liwanag na hindi ko pa nakikilala. Matagal na kitang hinihintay. Hinihintay niya ako. Anong ibig sabihin nito? Ang lalaking akala ko ay isang simpleng mahirap na mangingisda sa nayon. Sino talaga siya? Nanatili ang salitang iyon sa aking isipan habang hawak ko ang credit card, malamig at mabigat parang yari sa metal. Ang aming pamilya ay binenta ako rito para iligtas ang kanilang negosyo, ngunit dun sa lugar na itinapon nila ako. Bilang basura, isang yaman na hindi maabot ng kanilang negosyo ang naghihintay. Anong kahangahangang kapirok ito ang nga taong nagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng pagmamaliit ng iba ay hindi nakakakita ng totoong kayamanan na nasa harap nila. Nang gabi niyang aking unang gabi sa bahay, napansin ko sa maligo at maayos na silid ang isang lumang kwaderno sa maliit na mesa sa tabi niyang bintana. Walang sulat sa takip. Nag-alangan ako ngunit nagudyok ang aking puso na buksan ito. Nandun ang mga sulat, mabilis time ngapet sa temperatura ngang tubig dagat, presyo ang isda at mga tala tungkol sa pangisdaan. Ngunit habang binabago ko ang mga pahina, nakakita ako ang hindi pangkaraniwang sulat sa mga pahina ngang ilang taon na ang nakalipas. Sa puntang ang bituin 15 taon na ang nakalipas. Ang maliit na kamay na iyon na tumulong sa akin nang nasugatan ako. Ang mata niya nun hahanapin ko siya at ibabalik ang utang ng buhay. Punta ngang bituin. Natihilan ako. Ang punta ng bituin, isang lumang dalampasigan malapit sa aming dating tahanan. Nayon ay ipinagbabawal ang pagpasok. Bakit nandun ang pangalang iyon sa kwaderno ni Marco? Nasugatan akong lalaki ang maliit na kamay. Mula sa malalim na putik ng aking alaala may umahon sa ibabaw isang eksena mula sa nakaraang tigang natak araw. 15 taon na ang nakalipas. Nang pinagalitan ako ng aking nga magulang at naglakat akong nag-isa sa dalampasigan na umiyak, nakita ko ang isang batang lalaki na nakahiga sa buhangin, duguan, walang malay. Siya ba iyon? Sa sandaling iyon malakas na tumalap mula sa pintuan ng unang palapak ang malakas na ingay na umuga sa buong bahay. Hindi ito maaring si Marco na nagbabalik, masyadong marahas ito. Nandito ka ba? Nagtago sa lumang bayanang basura na ito. Isang lalaking boses ng gugulo at bastos. Natakot ako. Tahimik na lumabas ng silit at nagsilip sa hagdanan. Sa gitna ngeng sala ay nakatayo ang isang batang lalaki. Mamahalin ang damit ngunit may muhang ng taong walang pinag-aralan, parang pampang na gusto lang gumawa ng gulo. Pumasok si Marco ng mahinahon ngunit may matalas na boses. Sinabi ko na sa iyo huwag pumasok. Nang nakasapatos sa loob-daryo. Manahimik ka, plano mo bang angkinin ang lahat ng naiwan ng tatay ko? Pumayag ka bang kasunduan kami, kapatid mo pa rin ako? Ang lalaki si Dario ay nagmamalasakit sa dumingang kanyang sapatos sa sahig at sinundan ito ang pagsumbat. At binili mo ang isang babaeng puno ngang utang bilang kapalit ng iba akma sa iyong uri ngang tao na sa laylayan ngang lipunan. Ang mga salitang iyon ay tinamaan ako ng masakit. Nun baka nagiyak na ako at nahingi ng tawad, ngunit ngayon tahimik ko lamang pinakmasdan ang eksena mula sa itaas. Ang taong gumagamit ng malakas na boses para takutin ang iba at mapahiya ang kapwa para lamang mapanatili ang kanyang sarili ay kapareho ng aking pamilya. Si Marco naman ay hindi man lang kumibo, walang pagbabago sa kanyang mukha. Nang itaboy niya ang bisik ni Dario tulad ng pagalisin ng alikabok. Ang para ay mayos nang nahahati. Ikaw ang nag-aksaya nito sa sugal at babay. Bulaan. Siguradong may ginawa kang manipulasyon. Kapag sinabi mong ikaw ang pinunong Grupo Bayanihan. Grupo Bayanihan. Tumibok ng malakas ang aking puso sa pangalang iyon. Ang Grupo Bayanihan, isa sa pinakamalalaking konglomerate sa bansa mula sa pangangasiwa ng fishing cooperative hanggang sa industriyang maritime at property development. Ang negosyo ng aming pamilya ay parang isang buhangang bato sa tabieng dagat kumpara sa Grupo Bayanihan. Bakit binanggit ang pangalang iyon dito? Umalis ka, ito ang aking lupain. Hindi nanggugulo ang boses ni Marco ngunit nagpapanginig ito sa katawan ni Dario. Ang galit na batang lalaki ay sinapak ang mesa at lumabas ng mabilis. Nang lumayo na ang ingay ngang paa, tahimik na itinuwit ni Marco ang mesa at pinunasan ang nabuhos na tsaa. Ang kanyang likod ay tila malawak at napakalungkot. Ang pangalan ng isang malalaking konglomerate, ang salitang kapatid ni Dario at ang buwan ng 50,000 piso, lahat ng ito ay malinaw na nagpapatunay na si Marco ay hindi isang simpleng mangingisda. Nakita mo ba yon? Nagulat ako, lumingon siya at tinitigan ako mula sa ibaba. Ang kanyang mata ay hindi galit o nag-alala, tahimik lamang siyang nakmamasid sa akin. Pasensya na hindi ko intensyon na maniktik. Ayos lang, walang itinatago.
Dahan-dahang umakyat siya sa hagdanan at tumigil sa tabi ko harapan. Ang iyong pamilya ay naniniwala na isa lang akong mangingisda. Ngumiti siya ng kaunti. Ang mga tao ay nakikita lamang ang gusto nilang makita. Umupo siya sa tabi ko at tumingin sa aking nga mata ng direkta. Pagod na ako sa mataong naglilikpit sa akin dahil sa pera o katayuan. Ang hinahanap ko ay isang taong nag-alok ng kamay nang walang anumang kondisyon tulad noong araw na iyon. Ang kanyang masalita ay tumalap sa aking puso. Ang sakit ng pagtatakda ng ibang tao ng iyong halaga at ng pagiging ginagamit lamang, siya rin ay may ganyang nararamdaman sa ilalim ng kanyang napakalaking kapangyarihan. Marco, nakita ko ang kwaderno, ang punta ang bituin 15 taon na ang nakalipas ang batang lalaking nasugatan noong panahon na iyon. Kayo po ba iyon? Sandali, siyang nakpulagang mata at pagkatapos ay gumit siya sa unang pagkakataon mainit at time team. Sa wakas nahanap ko na kita, ang aking tagapagligtas ng buhay. Naramdaman ko ang nga sinulit ngang tadhana na nagsimulang makabit. Ang lugar na itinapon sa akin bilang kapalit ito, ay ang tunay na lugar na itinuro ngang 14 taon na lumipas na hiwaga. Naramdaman ko ang init sa dibdib ko at parabang may sinak ng liwanag na pumasok sa aking buhay sa unang pagkakataon. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaang iyon. Kinaumagahan pinuputol enge marahas na ingay eng preno ang katahimikan sa labas eng bahay. Ang ingay ang isang taong bumababa mula sa kotse ng mapusok pagkatapos ang mataas na takong na naglalagapak patungo sa pintuan. Ano ang ginagawa mo rito? Bumukas ng malakas ang pintuan at ang taong nakatayo doon ay nagpapalipas ang dugo mula sa aking buong katawan. Si Rhea, karaniwang perpekto ang buhok, ngunit ngayon ay gulong-gulo nakatayo doon na putla ang mukha tulad ng papel. Bakit nandito ang babaeng nagpalis sa akin kahapon? Ang pinakamasamang bagyo ay darating muli para lamunin ako. Ano ba yun? Pumutok ang mataas na boses ni Rhea, at pumutol ngang katahimikan sa umaga. Bukas na malakas ang pintuan at nakatayo si Rhea. Ang kanyang mahal na damit ay nagiging kulubot. Ang buhok na dati ay palaging nasa ayos ay kalat na higit sa lahat. Ang kanyang kutis ay puti tulad ng papel. Wala na ang dating pagmamatas. Hihipangin siyang takot. Ate, bakit ka nandito? Tanong ko nang nanginginig ang boses. Pumasok si Rhea nang hindi nakaalis ng sapatos at diretso sa sala. Dahil sayo nakagulo ang negosyo namin, gusto kitang dalhin pabalik. Nagugoy ang aking balikat sa sigaw niya. Mula noong bata tuwing nagagalit si Rhea, lagi akong tinatamaan nga hindi makatarungang pagdurusa. Ang takot na nakadikit sa aking katawan ay agad na muling lumitaw at lumamig ang aking mga kamay at paa. Tinititigan ako ni Rhea ng may galit. Kahapon biglang sinabihan kaming ihinto ang lahat ng transaksyon ng aming pangunahing bangko. Hindi lang iyon, sabay na kinaltas ang lahat ng kontrato ng aming nga negosyante at nagpondo kami kahapon ng gabi saan nandun si Daddy. Gayon nga at bukod doon hinihingi ang taong nagayos ng kasunduang ito ang agarang pagbabayat ng ilang daang milyong piso. Naglusot si Daddy at nawala. Ngayon ako na ang hinahabol. Napahinga ako ng malalim. Ang negosyo ng aming pamilya matagal na itong nabubulok mula sa loop. Ang pera ng kumpanya ay ginastos ng aming mamagulang at ni Rhea para sa maluho nilang pamumuhay at ngayon ay bumabalik ang lahat ngang iyon. Ngunit walang pakialam si Rhea sa kanyang pananagutan. Siguro ikaw ang nagpagalit sa kanya? Walang silbi. Hinawakan niya ang aking braso ng marahas. Kaya nandito ako para dalhin ka pabalik. Tumarak ang kanyang kuko sa aking balat at kumunot ang aking mukha sa sakit. Daling pabalik para sa ano? Alam na. Bago tumakas si Daddy, nahanap na niya ang bagong mamimili mo. May lalaki siyang 70 taong gulang na nagtatrabaho sa ilalim ng lipunan. Maraming pra, kahit isa kang mapanglaw na babay bibilhin ka niya ng ilang daang libo. Makakatulong iyon para sa utang. Hindi ka panipaniwalang masalita. Ibinenta nila ako sa lugar na ito para iligtas ang kanilang negosyo at ngayon para bayaran ang mas malaking utang. Gusto nila akong ibenta muli sa isang mas nakakatakot na lugar hanggang saan tutukuyin ng tinatawag na pamilya ang aking buhay para sa sarili nila. Hindi ikinasal na ako sa lalaking ito. Hindi ako alis. Huwag kang magpatawa kasama ngang mahirap at maanghang na amoy ngang dagat na lalaking ito. Walang silbi iyon. Tiyak na maliit lang ang kinikita niya. Isang laylayan ang katapat mo. Tinangka niyang hilahin ako papalabas ng puwersa sa sandaling iyon. Huwag mong mahawakan ang aking asawa, maruming kamay mo. Isang tahimik ngunit ganap na mapanghawak na boses ang tumalap sa sala. Lumabas si Marco mula sa panloob na silid ng walang ingay at hawak ang braso ni Rhea na nanghahawak sa aking kamay. Aray! Ano ang ginagawa mo? Kausapin mo ako, mangingisda ka. Sumigaw si Rhea ng maestriya at sinubukang mapukaw ang kanyang kamay, ngunit hindi gumalaw si Marco. Ikaw ba ang ate ni May? Narinig ko na ang tungkol sa iyo, ngunit mas masahol pa ang akala ko. Tinignan niya si Rhea ng may malamig na tingin na mula sa itaas pababa. Ang tahimik niyang mukha sa gabi ay kaparehong mukhang lalaki sa gabi. Ngayon ay mukhang ibang tao na ang nakatayo sa harap namin.
Mabilis na ibinabalik ni Rhea ang kanyang pagmamataas. Wala kang karapatang makialam libo-libong dolyar ang utang naming babayaran hindi mo maabot ang ganoong halaga sa buong buhay mo ordinaryong tao. Kung makikialam ka sisihin ko si May dito sa utang. Kahit paulit-ulit siyang nagsasalita hindi man lang kumibo ang mukha ni Marco ang simpleng polo ang Marco kumpara sa mahal na damit ni Rhea sa hitsura pa lang ay tila mas makapangyarihan si Rhea ngunit kakaiba si Rhea ang mukhang desperadong nagpipigil en kanyang sarili tulad eng isang payasong may maya, gusot, nabuto. Ang tao, na may tunay na lakas, ay hindi kailangang magpalaking ang boses. Ilang daang milyon? Medyo mataas ang presyong kabuhay ka inyong pamilya diba? Nanlamig ang ngiti ni Marco. Ano ang nakatatawa? Wala nagtataka lang ako kung gaano kayo kasaylo hindi pa rin naiintindihan ng inyong pamilya kung sino ang inyong kaway. Hindi naunawaan ni Rhea ang ibig sabihin ng salitang iyon. Hindi rin ako sa simula pa. Ngunit sa lalong madaling panahon ang katotohanan iyon ay pupunuin ng matinding katotohanan. Biglang narinig mula sa labas ang maingay na paktigil ng maraming kotse na kaakay sa maliliit na eskinita ng baryo ang tatlong itim na luxury car lasing sa alikabok hindi angkop sa lugar na ito. Ano iyon? Nakarating ba sila rito? Kumunot ang mukha ni Rhea sa takot at nagsimulang manginig, sabay-sabay na bumukas ang pintuan ng mga kotse at lumabas ang malalaki na nakasuot ng itim na ternong damit, halos 10 tao, lahat sila ay may matalim na mamata at kakaibang hangin. Nokponik siya at noktago sa likod ko tulad ni siyang kalasag. Ikaw. Sabihin mo sa kanila na bayaran namin ang utang. Wala akong may kasalanan. Ang taong kaninang nagpalalakas ng loop ay biglang naging duwag ito ang tunay na mukha ng taong nagpapahirap sa akin sa loop ng mahabang panahon. Walang pag-aalinlangan pumasok ang lalaki sa pintuan at tumagal ang kanilang nga sapatos sa sahig nanginig ako at kumapit sa likod ni Marco tapos na kami. Ngunit ang sumunod na tunok ay hindi ngang dagok o karahasan. Nagagalak kaming makita kayo Ginoong Guevara. Isang mababang at malinaw na boses bumukas ako ngang mata ng pababa-baba at nakita ko ang 10 lalaking nakasuot ng itim na nagpatira pa sa harap ni Marco ng sabay-sabay. Ang hangal na tinik ni Rhea ay nahulog sa tahimik na silit. Tumingin rin ako pataas sa malapat na likod ni Marco ang matandang lalaki na may puting buhok sa unahan ay nagbigay ang isang dokumento kay Marco ng may pagalang. Ayon sa inyong utos na kumpleto, na namin ang pagpapatigil niyang, lahat ng transaksyon ng mga kumpanyang naugnay sa pamilyang dalaga at ang panggigipit ng kanilang mga aset na kuha na rin namin ang ngamagalang ang dalaga na nagtangkang tumakas. Mabilis ka. Tinanggap ni Marco ang dokumento tulad ng isang pamunuan kahit suot niya ay simpleng polo ngang mangingisda. Ang kanyang anyo ay, tulad ng isang ganap na pinakamataas na kapangyarihan na nagahari sa ekonomiya ng bansa. Ang pinakamataas na opisyal. Pagpapatigil na gaset. Si Rhea ay nakapilas ng puso at bumaba sa sahig habang nanginginig. Ikaw, ay hindi isang simpleng mangingisda. Dahan-dahang lumapit si Marco kay Rhea, at tumingin sa kanya mula sa itaas. Sa kanyang nga mata ay walang kahit isang patak nga awa. Kailan ko ba sinabi na mangingisda lang ako? Inagaw mo ang napakahalagang regalo na inihanda ko, at inturing mong basura ang nagligtas sa aking buhay. Ang malamig na hatol tuluyan nang lumabas ang lahat ng kulay sa mukha ni Rhea. At ang isa sa mga lalaki ay tahimik na humakbang pasulong para hawakan si Rhea sa makabilang gilid. Ang tunay na kasakunaan ay nagsisimula na ngayon. Hindi. Sino ang inaakala ninyong ako? Ako ay isang may karapatang anak ng may-aring negosyo. Ang sigaw ni Rhea na hinihila ang kanyang paboritong damit ay sumigaw sa langit ng tahimik na baryo habang inilabas siya. Ang mahal niyang damit ay nandungis ng alikabok ang mayos niyang buhok ay kalat-kalat tulad ng isang taong nasisiraan ng isip. Hindi ko kapat patawarin ang walang silbing kapatid na ito. Marco, ang babae ay kapalit lang. Mas maganda at mas kapaki-pakinabang ako kaysa sa kanya. Samahan mo ako. Hanggang sa huling sandali patuloy siyang nagpalalakas, nanglup at nagtapon ng ngasalita tulad ng kamandag sa akin. Ngunit tahimik ko lamang pinakmasdan ang kanyang kahabak-habak na hitsura. Ilang sandali lang ang nakalipas ang taong nagmamataas at kumikilos na parang pinakamataas, na kapangyarihan hindi na siya nandun ang pamilyang nagbenta sa akin sa impyerno ay nahulog sa hukay na kanilang sariling hinukay. Ang buhay na nagtayo sa pagsasakripisyong iba, ay katulad ng bulan na sumabog sa harap ng tunay na kapangyarihan. Matapos umalis ang maitim na kotse bumalik ang katahimikan sa lumang bahay. Nanghina ako at halos bumagsak sa sahig. Paumanhin na nagbigay akong takot sa iyo. Dahan-dahang lumuhod si Marco at tumingin sa aking mukha mula sa parehong, antas ang nagyelong kalamigan na naitapon niya kina Rhea, at sa malalaki, ay nawala na at duwan katulad ng gabi ang mukha ng isang asawang maamo at mabait ang nasa harap ko. Marco, sino talaga kayo?
Paumanhin na itinago ko toto ang katotohanang ako ay pangulo ng grupo bayanihan ngunit ang panahon na ginugugol ko sa nalalagas na baryo ng mga mangingisda ay ang tanging lugar na maari akong maging tunay na tao. Ngumiti siya ng medyo mapait at dahan-dahang iniapak ang aking nanginginig na kamay sa kanyang malalaking palat. Sa sandaling naramdaman ko ang init ng kanyang kamay, may tumalap sa aking puso matagal na ako naniniwala sa sinasabi ng aking pamilya na wala kang halaga ngunit ang lahat ng iyon ay isang kasinungalingan lamang na ginawa nila para kontrolin ako para sa kanilang kaginhawahan. Hindi ako mahina. Ako, ay isang taong lagi, lamang pinagnanakawan ng mabuting pagtrato. Nung punta ang bituin 15 taon na ang nakalipas ikaw, ba talaga ang batang lalaking tinulungan ko? Dahan-dahang dumanggo si Marco. Noon ay anak akong kalamidad ni dating Pangulo ng Grupo Bayanihan. Sobrang hirap ang ginawa sa aking ngangga kamag-anak ngaking ama nung araw na iyon kalahatiin akong pinakpalo ngaking kapatid at iniwan sa dalampasigan. Ang nakaraan na kanyang inilalahat ay masyadong masakit. Siya ang batang duguan na iyon na nahanap ko at dahan-dahan ko siyang dinalhan ng tubig at tinapay araw-araw ng lihim. Nang makita ka ngayong at ikaw ay itinulak nakpasya na ako nun mabubuhay ako at makakakuha ng kapangyarihan at darating ako para isundo ka balang araw. Walang interes walang kasinungalingan ang masalitang tumalap sa puso ko ang tunay na lakas ay hindi ang pagtatakot ng iba sa malakas na sigaw kundi ang katayuang tahimik na nagpoprotekta sa mahalaga. Salamat ngunit hindi na ako magiging isang sunod-sunorang kapalit na tao mula ngayon. Pinunasan ko ang aking luha at tinitigan siya ng tuwid. Gusto kong harapin ang lahat ng nagpahirap sa akin Marco pakisamahan ninyo ako sa labanan. Nagulat ng kaunti si Marco nagbukas ang kanyang mga mata ng malawak at pagkatapos ay ngumiti siya ng punong pagmamahal. O mula ngayon maglalakad tayo ng makasama. Sa sandaling iyon isang matibay na ugnayan ang nabuo sa pagitan namin. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaang iyon. Ginong Guevara may emergency. Ang sekretaryo ni Marco ang matandang lalaki na may puting buhok ay pumasok sa sala ng pabago ang hitsura lagi siyang kalmado ngunit ngayon ay wala na ang kanyang paktitimpi. Ano? Kinukuha na namin ang maaset ng mamagulang ng dalaga at sa prosesong iyon ay may natuklasang nakapanginginig na katotohanang lumabas. Kagabi matapos masaradong ang bangko ang lahat ng kanilang transaksyon ang mga magulang ng dalaga ay gumawang double na kasunduan sa isang ilegal na nagpapawatang. Double na kasunduan? Bumaba ng malalim ang boses ni Marco. Opo, kasabay ngang pagbibigay ngang dalaga bilang, kapalit sa kasunduan ninyo nang hiram din sila mula sa ilegal na pinakakautangan ng 500 milyong piso na ginagamit ang dalaga bilang kolateral. Ibig sabihin ibinenta nila ang dalaga sa dalawang lugar nang sabay-sabay at sinubukang makakuha ng pondo para tumakas. Nawalan akong salita. Hindi lang binaliktad ako bilang kapalit ibinenta pa rin nila ako sa ilalim ngang lupa bilang kolateral sa dalawang lugar nang sabay-sabay, hanggang saan walang katapusan ang kasakiman ng tao. Sa sandaling iyon crash. Ang lumang pintuan ng bakuran ay pinalampas na malakas ng isang kotse sumigaw, ako nang hindi ko napigilan at sabay na dumating ang ingay ng maingay na makina. Sa labas ng bintana ay isang makulay at modipikadong sasakyan hindi parehong itim na luxury car, at ang lumabas mula rito ay nagpanginig sa aking katawan. Kapatid, ginawa mo akong hiya kahapon ngayon ay mabibigyan kita ng kasukatan. Lumabas nang may masasamang ngiti si Dario, ang kapatid ni Marco. Sa likod niya ay ilang, lalaki na punong tato may dalang bakal at kahoy na pamalo. Tumayo si Marco sa harap ko at tinitigan si Dario ng matalim. Dario, ito ang aking bahay. Manahimik ka habang nagtatago ka rito nakakuha akong laruan na interesante. Iwinagaywe ni Dario ang isang papel tulad isang kontrata. Ang utang ng magulang ang babaeng ito sa ilegal na nagpapautang binili ko ang lahat ng karapatang iyon sa legal na batayan sa mundo ngang madilim ako ang nakmamay-ari ngang babae gamitin ko siya para pilitin kang ibigay sa akin ang lahat ng karapatang nasa grupo bayanihan ibigay mo na siya. Sa akin, ang pinakamasamang bangungot ay bumalik sa ibang anyo. Akala ko'y nakaligtas na ako sa sumpa ni Ria ngunit ngayon ang lakas eng madilim na mundo na konektado sa pamilya ni Marco ay walang pahabain ang aming simpleng pag-asa. Ibigay mo na siya sa akin. Kasabay ngang sigaw ni Dario isa sa malalaking may tato, ay humakbang pasulong. Ang mga bakal at pamalo ay gumawa ngang nakatakot na ingay. Ang bahay sa tabingan dagat, na kahapon ay mapayapa biglang naging lugar na puno eng amoy eng karahasan. Ang utang nga magulang mo pakatapos tumakas ang nga ito kahit saan ko dalhin ang babay ay walang magreklamo. Itinuro ni Dario ako nang waring isang bagay lamang ang tono niya ay kapareho ngang king pamilya, ang may kapangyarihan ay laging tinatapak ang mahina. Iyon ang pinaniniwalaang katotohanan ng mundo na nabuhay ako dito. Ngunit kakaiba ngayon wala na akong ganoong pangingini. Ang likod ni Marco sa harap ko ay katulad ng isang tahimik na dagat na walang alon hindi gumalaw kahit 1 milimetro.
Ang tunay na lakas ay hindi nakpalalakas na boses. Ang nakpapalaki nga dibdib at umalingaw nga na si Dario ay mukhang napakalit ngayon. Dario talagang wala kang natutunan. Ang mababa at malamig na boses ni Marco ay umapaw sa sala. Hahuwag kang magpanggap ng lakas ang natauhan ng Grupo Bayanihan ay hindi maaring makarating dito ng mabilis ang lugar na ito ay kontrolado ng aking natauhan. Habang nagsasalita si Dario ang mga lalaking may tato, ay dahan-dahang lumalapit sa bilang sobrang lamang ang kalamangan ni Dario si Marco ang sekretaryo at ako tatlo lamang kami. Kung masaktan si Marco dahil sa akin hindi ko iyon matatagalan. Humakbang akong isang hakbang mula sa likod ni Marco at tinitigan si Dario ng tuwid. Hindi ako isang bagay. Ang tinik na lumabas sa aking bibig ay napakalinaw at malakas kahit ako ay nagulat. Nagbukas si Dario nga mata at pagkatapos ay tumawa. Ang iyong mga magulang ay ibinenta kang 500 milyon iyon ang halaga mo ikaw ay isang instrumento lamang para pababain ang kalahating kapatid ko. Ang mapanghusgang salita ni Dario ay tumalap sa akin ng walang pitiye ngunit hindi na ako yumuko. Maaring wala akong ganoong halaga ngunit hindi ako magiging instrumento ng inyong maruming ambisyon kung gagamitin ninyo ako para takutin si Marco papatayin ko ang aking sarili para mawala ang bisaeng kontratang iyon. Hindi ko mapaniwalaan ang aking sariling salita napakapalakasan nito. Dati naghihintay lang ako na matapos ang bagyo na dinadanas ko ngayon sa unang pagkakataon sa aking buhay, ako ay lumaban para sa aking sariling kapakanan. Ang taong wala nang mawawala ay laging itinuturing na mahina ngunit kapag nahanap mo na ang dapat mong pangalagaan maari kang maging ganitong lakas. Tumingin si Marco sa akin ng may pakagulat pagkatapos, ay ngumiti ng may pakmamahal at pagpaparangal. Narinig mo yon Dario? Ang aking asawa ay hindi isang murang babae na maring kontrolin ng isang maliit na masama tulad mo. Nakikinig ka? Lahat kayo, ay pinakmamalakian kayo sa akin. Nagpula-pula ang mukha ni Dario sa galit, sininghal niya ang kontrata sa kanyang bulsa at sumigaw sa mga lalaki. Patayin siya at itapon sa dagat. Hilahin ang babae sa aking kotse. Sabay napasulong ang mga lalaki. Sandali lamang, ang sekretaryo ay tahimik na lumabas sa tabi at ipinakit ang screen ng kanyang telepono. Dario, ang utang na iyong biniling karapatang iyon may malungkot na balitang hatid kami para sa iyo. Anong sinasabi mo? Huwag kang magpanggap na lolokohin mo ako. Kasamantala na kumpleto na ang Grupo Bayanihan ang pagbilingang investment fund na pangulong ilegal na nagpapautang na iyong ginamit, kaya sa legal na batayan at sa mundo eng madilim din ang kasalukuyang may-ari ngang utang ay ang Grupo Bayanihan ang Ginong Marco Guevara. Dito, ilang segundo ngang katahimikan habang unaway ni Dario ang ibig sabihin. Si Dario nag-aakala siyang binili ang utang at hawak niya ang babay bilang hostage ngunit ang Grupo Bayanihan ay binili ng buo ang punong organisasyon ang ilegal na nagpapautang. Ang pinakamalaking isda sa maliit na lawa ay hindi napagtanto na nasalop na pala siya nang tiyan ng isang dambuhalang halimaw. Sinungaling. Anong uri ngang kasinungalingan ang papayagan ko? Hawak ko ang kontrata sa kamay ko. Lumabas si Dario muling kontrata mula sa bulsa at humagigik ito. Sige-sige sunggaban ninyo sila. Patahimikin sila. Subukan niyang iutos ito ng sasandaling iyon. Honk honk honk. Napakaraming maingay na ingay ngang sasakyan mula sa labas, hindi isangkot sa malinaw na maraming malalaking sasakyan ang pumuno sa maliit na bakuran ng bahay. Nakita ninyo iyon? Ang aking karagdagang reinforcement ay dumating na. Lumabas si Dario sa bintana at nakainsanong tawanan. Kahit ilang kasinungalingan ang sabihin mo walang bisa kapak nandiyan ang karahasan tapos na ang lahat. Pumasok ang mahagbang at muli na namang nasipa ang pintuan. Ang pumasok na lalaki ay may malaking paklat sa mukha-mukhang pinakamataas na opisyal ng madilim na mundo sa tingin ni Dario nanalo na siya. Huli ka na. Saktan mo sila. Ngunit nakita ko, ang nakakatakot na mukhang lalaki na pumasok nang makita, niya si Marco naging asul na parang patay at nagsimulang manginig ang buong katawan. Tulad ng isang kawawaawang maliit na hayop sa harap ng ganap na panganib. Ano? Sabihin mong magsimula ka na. Nainis na lumingon si Dario at sa susunod na sandali isang bagay na hindi inaasahan ang sinuman ay lumitaw sa harap nila. Ano? Sabihin mong magsimula ka na. Tumataas ang boses ni Dario ngunit ang mabuting lalaki na may paklat dating mukhang tulad ng kamatayan ay hindi gumalaw kahit isang hakbang hindi siya hindi gumagalaw hindi siya magagawa. Ang buong katawan ng lalaki ay nanginginig ng paunti-unti at bumubulok ang pawis mula sa kanyang noo. Ang tinitingnan niya ay, ang aking asawang Marco, na tahimik na nakatayo sa harap ko. Oy, nakikinig ka ba? Binayaran kita na ibalik mo na ang babae at saktan ang kapatid. Sinapo ni Dario nang marahas ang balikat ng lalaki sa susunod na sandali. Tud,
Isang mapurol na ingay at lumayo ang katawan ni Dario sa ere. Ang bumaksak ng kahiyahiya at sumigaw sa sahig ay si Dario mismo. Ang tumangal sa kanya ay wala iba kundi ang lalaking may paklat na siya mismo ang tinawag ni Dario na trump card. Ano ang ginagawa ninyo? Sino ang binabayaran? Habang nagrereklamo si Dario na may dugo sa ilong, ang lalaki ay gumawang hindi kapanipaniwalang pakilos malakas na bumaksak sa makabilang tuhod at nagpatira pa sa sahig sa harap ni Marco. Labis pong ipinaumanhin, Ginoong Pangulo, hindi ko alam na ang baliw na ito ay mapapasok sa inyong tahanan. Handa po akong tumanggap ng parusa. Nanginig ang malakas at makapal na boses sa kakaibang eksena. Ang ibang mga lalaki na dinala ni Dario ay naging asul ang mukha, rin itiniro ang kanilang mga armas at nagpatira pa rin. Patawad po, bakit ka nagpapatira pa sa kapatid na ito na aking kaaway? Nakpanik si Dario at hindi maintindihan ang sitwasyon. Ang lalaki ay sumigaw kay Dario nang hindi tinatanggap ang hamon. Manahimik ka, ang kasamaan mo ay halos naging dahilan ng pagkasira ng aking organisasyon. Bilang kabayaran kay Ginong Pangulo, makikita mo ang impyerno. Ang taong dating nagpapalaki ng dibdib dahil sa karahasan ay winasak ng sarili niyang karahasan na siya ang tumawag. Ang kabayaran ay masyadong lantarang, hayak at mapait. Ang taong umaasa sa lakas ng iba at tumatasak ng mahihina para mapangalagaan ang sarili ay nagiging walakapak na wala na ang umaasa nila. Hintay lang, kapatid. Nakamali ako, hintay lang. Nang malapit nang hilahin si Dario palabas ng pintuan, desperadong tumawag siya kay Marco para maksawa, ngunit walang lingunin si Marco. Lumingon si Dario sa akin. Manugangi pakiusapi, sabihin mo sa kapatid mo na magipatawaji, nagipapaumaning ako sa pagitrato sa iyo tulaji enige bagay. Isang mahabak na tinik na nakikiusap. Isang sandali ang lumang akin ay malamang na nagsabingang, sige, patawarin mo na para panatilihing mayos ang lahat. Natatakot? Sa alitan palagi akong nagpapigil para lumampas ang bagyo. Ngunit nagpasya na akong hindi na mabuhay sa ganoong paraan. Tumayo ako sa tabi ni Marco at tinitigan ang mapagmakawang mata ni Dario ng tuwid. Anong dahilan ang mayroon ko para patawarin kayong nagbenta sa akin at ginawa ang aking asawa na tulad ng basura? Bayaran ninyo ang inyong sariling pananagutan. Sa aking malamig na hatol nanlumo si Dario at nang ibitaw ang kanyang nga mata sa kawalan ng pag-asa, hinila siya palabas ng kotse. Ang maingay na makina at ang pagalis ngam nga itim na kotse naiwanan ang sirang pintuan, ang magalang na sala at ang ganap na katahimikan. Huminga ako ng malalim at halos bumagsak sa sahig matapos mawala ang tensyon. Magaling ikaw, ay talagang matapang. Dahan-dahang hawak-hawak ni Marco ako at iniapak ang kanyang mainit na kamay sa aking balikat. Ang malamig na muka nga mapanupil sa mga nasalita ay nawala na at ang muka ngang isang asawang nagmamahal ay bumalik. Marco, tapos na ba talaga ang lahat? Habang tumitingin ako sa kanya ng may luha sa mga mata, halos sumang-ayon si Marco, ngunit Ginoong Pangulo, paumanhin. Mukhang hindi pa tapos. Ang sekretaryo na mahinahon at maingat ay tumakbo pasok sa sala ng may nabagong hitsura. Ano iyon? Ang utang ni Dario at ang double na kasunduan ng magulang ay natapos na nating pinigilan. Tumingin si Marco ng matalim sa sekretaryo. Ipinakit ng sekretaryo ang tablet kay Marco habang nakpatuloy sa pananalita. Oh, natanggal na si Dario at ang kanyang grupo, ngunit mayroon palang isang sponsor na lihim na nagbigay ng malaking pondo kay Dario para makuha ang impormasyon ng double na kasunduan ng magulang ng dalaga at mabili ito. Si Dario ay isang simpleng piyon na itatapon pagkatapos gamitin. Ano? Nakbaho muli ang hitsura ni Marco. Ang pamilyang ngang dalaga ay biglang niluwas at ang lahat ng nakataon ay may bakas ngang isang sponsor na lihim na kumikilos sa likod. Ibig sabihin, mula sa simula ang layunin ay ipadala ang dalaga sa bahay na ito at gumalaw ang grupo bayanihan. Napahinga ako ng malalim. Akala ko ito ay isang simpleng problema ngang utang ang pamilya at pag-away ngang kapatid, ngunit sa likod ngang lahat ng ito ay nakatago ang isang napakalaking masasamang hangarin na nagnanais na puksain kami ni Marco. Palagi kaming ginagawang mananayaw sa isang hindi nakikitang web. Sino iyon? Sino ang kumikilos sa likod? Ang boses ni Marco ay may mapanganib na tunok na hindi pa ko naririnig. Ang sekretaryo ay nagduda sandali at pagkatapos ay mahinahon ngunit malinaw na sinabi ang pangalan. Si Reyes, ang lalaking 15 taon na ang nakalipas, ay nagtangkang patayin ang Ginoong Pangulo at pinadala sa ibang bansa. Bumalik na siya sa Pilipinas. Sa sandaling marinig ang pangalang iyon, nakita ko na kumapit ng mahigpit ang malakas na kamay ni Marco. Ang dagat na sana ay maayos ay muling tumatawag ng isang itim at walang katapusang bagyo. Reyes, ang 3 letra lamang, ay nagyelo ng isang sandali ang hangin sa loob ng silid. Ang malawak na likod ni Marco, ang lalaking kamakailan, ay nag-overthrow kay Dario at sa lahat ng ito ay natuntun ko na counting nanginginig. Ang buhay na akala ko ay isang simpleng problema ng pautang ng pamilya
ay naisingit na sa gitna ng isang napakalim na labanan ng kapangyarihan, sa ilalim ng lipunan. Ang mukha ni Marco nang lumingon siya ay hindi na ang mukha ng mabait na asawa, o ang mukha ng mabagsik na pinakamataas na opisyal. Ang mukha niya ay ng isang lalaki na natatakot, mawala ang mahal niya, ang pinakatoto niyang, Hitsura. Bukas lumipat ka sa unang eroplano patungong ibang bansa ang, sekretaryo ang mag-ayos ang destinasyon ililipat ko ang sapat na pondo sa iyong account para mabuhay ka ng maayos habang buhay. Nawalan akong salita sa biglang pahayag na iyon. Markwan Wanggibig imong sabing, si Reyes ay isang lalaki na 15 taon na ang nakalipas ay nagtangkang angkinin ang grupo bayanihan sa pamamagitan ng pagtanggal sa aking ama, at siya rin ang nakutos na patayin ako sa punta ang bituin noong araw na iyon. Tumatakbo ang malamig na bagay sa aking likod ang bata na duguan noong araw ang demonyo na nagpahirap sa kanya ay bumalik na sa harap namin. Hinahanap niya ang aking kahinaan, at natuklasan niya na lihim kong hinahanap kasi sinadya niyang buwagin ang negosyo ang iyong pamilya para mapadala, sa akin ito ay isang patibong para ilabas ako rito sa probinsya. Anong kahangahangang katawa-tawa? Ang aking mga magulang at si Rhea ang mga taong nagbenta sa akin at inakala nilang sila ang pinakamakapangyarihan ginagamit pala silang ang isang higit na malaking masasamang hangarin bilang mura at itatapon na piraso. Ang pamilyang nagtangkang mabuhay sa pamamagitan ng pagsasakripisyo, ngang iba ay naging sakripisyo mismo ngang pinakamalaking halimaw. Kinasangkutan kita talagang nagpapaumanhin ako ngunit si Reyes ay isang taong balih na hindi pumipili ngang paraan para makamit ang layunin mapanganib ang iyong buhay kung nandito ka. Naktabing si Marco nang may sakit sa mukha. Noon sumunod sana, ako sa salitang ito tumakas sa isang napakalaking kapangyarihan, at nahintay na matapos ang bagyo sa ligtas na lugar. Ang hindi pa punta sa alitan ang tanging paraan ng aking kaligtasan bilang mahina. Ngunit sandali akong nakisip at tinanong ang aking puso. Talaga bang gusto ko niyon? Ang mag-retreat lamang sa kaligtasan at magpigya ang umagang darating sa takot? Ang sagot ay malinaw na mula pa sa simula. Hindi ako alis. Ang aking boses na sinira ang katahimikan ay mas mababa at mas malinaw kaysa sa akala ko. May pakisuyo. Hindi problema ko rin ito. Humakbang ako ng isang hakbang pasulong at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay sa aking dalawang kamay. Ang malalaking kamay ni Marco na nagyelo tulad ng yelo ay nanginig sa loob ng aking maliliit na palat. Ang kahangalan ng aking pamilya ay ginamit kaya may responsibilidad din ako at mula ng araw na tinulungan kita noong 15 taon na ang nakalipas na katalina ang aming nga kapalaran. Hindi totoo na wala akong takot ang dating maayos na dagat sa labas ng bintana, ay mukhang itim at paikot-ikot ng kakaiba sa akin ang katotohanan na nahihintay ay magiging malupit ngunit hindi ko na nais mabuhay bilang kapalit ng iba at hindi ko nais hayaang lumaban ng mag-isa ang mahal ko. Asawa mo ako kahit anong impyerno ang darating nais kong makita ito hanggang sa katapusan kasama mo. Tinitigan ako ni Marco ng matagal at mahigpit sa wakas ay huminga siya ng malalim at lumaban ng dahan-dahan. Ikaw talaga mula pa noong 15 taon na ang nakalipas lagi kang aking kaligtasan. Sa sandaling iyon ang tablet ng sekretaryo, sa tabi ng silid ay nagingay ng malakas na alarma. Ginoong Pangulo may emergency na komunikasyon mula sa punong tanggapan ng Grupo Bayanihan. Ipinakita ng sekretaryo ang screen kay Marco dun ay makikita ang malaking boardroom ng Grupo Bayanihan sa Maynila ngunit lahat ng direktor ay naging asul ang muka at nanginginig nagtatago sa sulok. At sa pinaka-importanteng upuan sa boardroom ang upuan ng Pangulo na dapat ay para kay Marco isang lalaki ang nakaupo ng may pakmamataas na katakip ang hita. Hoy Marco mukhang nag-enjoy ka sa malalayong lugar na lumalanggoy sa putik. Ang tumalap mula sa speaker ay isang boses na malakit at kahina-hinala tulad ng ahas. Habang nag-aaksaya kang oras sa isang babaeng puno ng utang sa malalayong lugar ang lahat ng direktor ng punong tanggapan ay nagpatirapan na sa harap ko nakuha ko ang kumpanya sa pamamagitan ng lakas. Reyes, binakuran mo ng pisikal ang punong tanggapan? Ang boses ni Marco ay may matalas na kamanda, ngunit si Reyes sa screen ay masayang humikap. Karahasan. Huwag mong gamitin ang masamang salita na ipon ko lamang ang higit sa kalahatingam ga karapatang bumoto ng legal. Ginamit ko ng husto ang natirang manangem pamilya ngem babae mo. Ano? Gumawa ngang tatlong bilok na ngiti si Reyes. Oy may ang iyong mga magulang ay humihiram ng malaking pranglihi mula sa akin na may kolateral ngang gaser ngang Grupo Bayanihan ngayong hindi na sila makakabayat ang lahat ng karapatang bumoto ay sa akin na. Napahinga ako ng malalim sa mga salita ni Reyes hindi lang para makalusot sa utang gumagalaw din pala ang aking mga magulang sa labas ng mundo para sa mga ser na may kaugnayan sa Grupo Bayanihan at nagsira ang kanilang sarili.
Pumunta kayo sa Maynila bukas bago magtanghali Marco at ikaw din may kung hindi kayo darating patatapusin ko ang buhay ngang iyong nga magulang at ang kumpanyang pinanatili ni Marco lahat ng ito ay ilulubog ko sa dagat sa bukas na, espesyal na pulong ng nga shareholder. Pumatay ang screen at bumalik ang katahimikan. Ang pinakamasamang laro na walang lunsaran ay pinipilit na magsimula ngayon. Gabi na nun lumipat kami sa private jet papuntang Maynila. Sa ibabang ngang bintana ang nga ilaw ngang lungsot. Ay kasinganda ngang buhok ngang nga bituin ngunit para sa akin ngayon mukhang bibig ngang isang napakalaking halimaw na may daan-daang ngipin. Ilang oras na ang nakalipas mula nang nasa lumang bahay kami sa tabi ngang dagat parang panaginip na iyon na yon. Sa tabi ko tahimik na tinitingnan ni Marco ang data sa tablet. Naramdaman ko ang kaunting panginginig nga aking nga kamay hindi mula sa takot kundi mula sa isang tahimik na galit sa napakalaking masasamang hangarin na naghihintay sa amin. Ang aking pamilya para mapuno ang kanilang sariling pagnanasa ginastos nila ang pera ng kumpanya ng hiram pa sa ilegal na nagpapautang at ang kanilang kahangalan ay ginamit bilang susi ng isang napakalaking pakana para mapayina si Marco. Ang pamilyang nagtangkang mabuhay sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ngang iba ay naging sakripisyo mismo ngang pinakamalaking halimaw. Natatakot ka ba, May? Lumingon si Marco mula sa tablet at tinitigan ako. Hindi po ako natatakot, nagagalit lamang ako. Tumingin ako ng tuwid sa kanya habang nagsasalita. Ang kahanggalan, nega aking pamilya ay siyang naglagay sa inyo, sa sitwasyong ito nagagalit kami dahil doon. Ngumiti si Marco nang malambot nang tumingin ako sa kanya ng tuwid. Hindi mo responsibilidad iyon. At isa si Reyes sa isang malaking pagkakamalingang kalkulasyon. Pagkakamalingang kalkulasyon. O naniniwala siyang hindi ko ito inihanda. Nakita ko ang isang matalim na liwanag sa mga mata ni Marco tulad ng isang mangangaso na natutuklasan ang kanyang biktima. Sa sandaling iyon isang matibay na pag-asa ang pumasok sa aking pusong nabibigo. Kinaumagang nakatayo kami sa entrance ng punong gusali ng Grupo Bayanihan sa pinakamagandang parte ng Maynila. Isang napakalaking gusaling salamin na kailangang itaas ang ulo para makita ang tuktok ngunit ang hangin sa loob nito ay kakaiba. Ang lahat ng empleyado na napapadaan sa amin ay nakayuko at nagmamadali. Ang takot politika ni Reyes ay kontrolado na ang buong gusaling ito. Sa daan papunta sa espesyal na elevator ilang lalaki ang humarang sa amin mga taong nakasuot ng mahal na damit ngunit may mapakmataas na ngiti ang Executive Vice President ng Grupo Bayanihan si Guinto. Hoy, kumusta ang pagdating mula sa probinsya dating Pangulo o paumanhin mangingisda na pala kayo ngayon? Malakas na nagtawa si Guinto para marinig ng lahat. Ang direktor na nun ay nagpapatira pa kay Marco ay biglang nagbago ang asal nong makuhani. Reyes ang kapangyarihan ang kasakiman ng makaong umaasa sa kapangyarihan katulad ng aking magulang. Ang babay mong mahirap at amoy dagat kahiyahiya para sa pinakamataas na opisyal Grupo Bayanihan maghanda kang magpatira pa. Ang mapanghusgang salita ni Guinto ay nakatuon sa akin. Ngunit ni isang salita ay hindi ko inilabas, tahimik ko lamang siyang pinakmasdan ng malamig. Hindi ko na kailangang sagutin pa ang kanyang nga salita. Kapag tumingin ka ng maayos ang makamay ni Guinto sa bulsa ay kaunting nanginginig ang malakas na tinig ng pananakot ay ang kabaliktaran ng takot sa loob. Sa harap ng tunay na pinakamataas na kapangyarihan inuusal nila ang ganitong sigaw dahil ito ang kanilang tanging paraan para may panatili ang sarili. Nang subukan ko na lumakat nang hindi papansin na mumula si Guinto sa kahiyahiya. Uy ikaw! Hinalawak ni Guinto ang kamay para hawakan ang aking balikat sa sandaling iyon. Guinto, dapat bang aprubahan ang desisyon na ito? Biglang pumasok ang isang batang babaeng empleyado na may daladalang malalaking file sa pagitan namin at ni Guinto. Ah, ano ka? Baabala? Ako ngayon, bumalik ka mamaya. Paumanhin. Yumuko ang babaeng empleyado at dahan-dahan sa anggulo na hindi makita ni Guinto ay tahimik niyang isinubmit ang isang maliit na USB drive sa kamay ng sekretaryo. Nang pumasok na kami sa elevator at nagsara ang pinto, iniabot ng sekretaryo ang USB kay Marco. Ginoong Pangulo, natanggap na namin ng ligtas ang datos mula sa nananatiling tapat na miyembro ng Audit Department. Ito ang malinaw na katibayan ng ilegal na paglilipat ng share sa pagitan ni Guinto at ni Reyes. Tinanggap ni Marco ito at malamig na ngumiti. Magaling, ang pundasyon nila ay guguho na. Si Reyes ay naniniwala na ganap na nakontrol niya ang punong tanggapan ngunit sa loob ng Grupo Bayanihan mayroon pa ring matunay na taong nagtatrabaho sa ilalim para kay Marco na nagtatapat sa kanya. Habang patungo sa impyerno ang pag-alsa, ay tahimik na umahon. Dahan-dahang binuksan ang mabigat na pintuan ng pinakamatandang boardroom sa pinakamataas na palapag. Dun ay si Reyes nakaupo ng may kapangyarihan sa upuan ng Pangulo, umusok ng tabako na napakamahal. Ang kalahati ng kanyang muka ay natatakpan ng kakaibang peklat, nagpapatunay ng lim ng galit na piling-pili mula 15 taon na ang nakalipas.
Huli na kayo Marco at ang walang kabuluhang babay na iyon. Nilamin ni Reyes ang mga mata sa amin ng parang ahas. Ngayon mawawala ang lahat ninyo ngunit bago iyon may espesyal, na panauhin akong inanyayahan para tanggapin kayo. Nakpiyak ng daliri si Reyes at bumukas ang pintuan sa kabilang dulo ng boardroom. Ang lumabas mula Ron ay pumigil sa aking hininga. Reyes. Dahil sa babaeng ito ay nasira ang aming buhay. Ang pumasok na sumisigaw sa boardroom ay si Rhea at sa likod niya ay ang aking mga magulang na akala ko ay nasa kustodiya na. Hindi sila inagaw ng tauhan ni Reyes sa kanilang sariling kagustuhan na parito sila para magpatira pa sa paanan ni Reyes. Ang aking ama ay itinuro si Marco at nanalo ang kanyang tinig. Marco. Gumawa kami ngang opisyal na kasunduan kay Reyes bilang pamilya ngang babaeng ito magbibigay kami ngang testimonya sa korte laban sa iyo at ng iyong katiwalian kung lalabanan mo si Reyes ikaw at ang babaeng ito ay titigil sa lipunan. Nagbentaeng anak ipinakanulo ang tagapagligtas at ngayon ay nagbebentaeng kaluluwa sa isang napakalaking diablo para pangalagaan ang sarili hanggang saan maari ang kasakiman ng tao. Ang galit na lumampas na at ang isang nakakatakot at napakalamig na tanawin ang nasa harap ko. Sige may magiwalay ka sa maanghang na mangingisdang iyon ngayon at pumunta sa bagong patron na inihanda ni Reyes pirmahan mo ang kontratang ito. Si Rhea ay nakatawa ng may pakasira, at naktaas ang isang papel sa akin. Walang lunsaran na pinakamasamang sitwasyon. Ngunit si Marco ay walang kinabahan mahinahon niyang inilabas ang USB mula sa kanyang bulsa. Ang pamilya hindi ko inakala na ang salitang ito ay magiging ganitong nakakatakot at nagyayelong tunok ang nga magulang na nagpapalaki sa akin ay ngumingiti habang itinatapon nila ako sa impyerno sa sandaling iyon may tahimik. Ngunit hanap na napinsalang bahay sa loob ko. Ang mahal na boardroom ay pinunapos ngang sigaw ang aking etet ng manggamura ngang. Aking ama ang papel para ibenta muli, ako bilang produkto ay nasa harap ko at ang aking pamilya na naktatago sa likod ni Reyes at nakmamatagumpay hindi na. Sila mukhang tao para sa akin. Sila ay mukhang mahalimaw, nalasing. Sa kasakiman. Siya mapilis kang pumiyama. Kahit na ang katulad mong walang silbi ito ang huling pakakataon mo na makapag-ambag sa pamilya. Winawagayway ni Rhea ang ballpen at pinipilit akong kunin ito ang aking ama ay tinitigan si Marco ng may hamakin. Marco may masamang kalusugan ka ang mga magulang ng babaeng ito kami ay magsasabi, laban sa iyo sa korte ang mundo ay maniniwala sa amin bilang mga biktima hindi sa iyo ang iyong posisyon at karangalan ay matatapos ngayon. Ni isang salita ay hindi ako sumagot tinitigyan ko lang ang aking nanlamig na mga daliri at dahan-dahang huminga. Wala na akong sasabihin. Ang batang bersyon ng sarili ko, na gusto sanang mahalin ang mas matandang bersyon na gustong makilala sa sandaling ito ganap na nawala na sila. Ang katahimikan ay hindi na aking kahinaan ito na ang tanging sandata ko para ipahayag ang aking pahihiwalay sa kanila. Ano? Natatakot ka na at hindi na makapagsalita? Ang hawak ni Marco na USB. Kung sa tingin ninyo ay may kabuluhan ang lahat ng nasa USB na iyon ang shareholder ang inyong pamilya lahat ay nasa kamay ko na walang atrasan para sa inyo. Sa sandaling iyon ang matagal na pikit na mga mata ni Marco ay dahan-dahang binuksan. Sa kanyang mga mata ay may liwanag ng isang mabangis na hayop na nakaabot na sa kanyang biktima isang ganap na kapangyarihang lakas. Reyes may isang nakamamatay na pagkakamali ka. Ang boses ni Marco ay kakaibang kalmado ngunit ang bawat salita ay pumutol ng hangin sa boardroom tulad ng kutsilyo. Sa tingin mo ba ay naghihintay ako ng 15 taon nang walang ginagawa kundi tumingin sa dagat? Gumalaw ang kilay ni Reyes ng kaunti. Habang nag-iipon kang share ngang grupo bayanihan sa pamamagitan ng ilegal na paraan ano ang ginagawa ko sa tingin mo? Nakilala ko ang lahat ng pinakukunan ng ma-investment fund sa ibang bansa na konektado sa iyo at binili ang lahat ng ito. Diniretso ni Marco ang USB sa gitnang ng mesa. Sa USB na yon ay hindi lang katibayan ng katiwalian ng Vice President naroon ang buong record ng lahat ng tax evasion at money laundering na ginawa mo sa loob ng 15 taon para kainin ang grupo bayanihan at ang mga overseas fund na nagpapondo sa iyo ay ngayon ay nasa aking ganap na kontrol. Isang nagyelong katahimikan ang dumalo sa boardroom ang mapakmataas na ngiti ni Reyes ay dahan-dahang natanggal. Sinungaling ka, imposibleng makuha mo ang overseas fund sa ganitong maikling panahon. Maikling panahon? Mali ka mula ng araw na sinubukan mong patayin ako sa punta ang bituin 15 taon na ang nakalipas inihanda ko na ang sandaling ito. Dahan-dahang tumayo si Marco at tumingin sa ibaba para kay Reyes. Nagpapanggap akong mangingisda sa probinsya para abangan ang pagkakataon na malakas mong iwinawagayway ang iyong maruming buntot ang sandaling akala mong natapos ka na ang siyang sandali na napagpasyahan ko na guguho ang iyong imperyo. Ikaw. Nagalit si Reyes at nagtangkang tumayo nang sinumpa ang mesa sa sandaling iyon muli.
Na namang bukas ng malakas ang mabigat na pinto ng boardroom. Pumasok ang malalaki na nakasuot ng itim na ternong damit ngunit hindi sila mga tauhan ni Reyes. Sa sandaling makita ng tauhan ni Reyes ang sagisak sa kanilang dibdib naging asul na lahat ng mukha ng tao sa paligid ni Reyes. Mangingat kami sa NBI Ginoong Reyes na pinahihinalang lumabak sa Anti-Money Laundering Act at sa makaugnay na batas ng Securities Fraud pakiusap po kaming samahan. Anong? Bumaksak sa kanyang tuhod si Gento at nagulat ang kanyang boses. Hintay ako ay pinilit ni Reyes sinabi niyang, kahiya-hiya Gwinto, malamig na sinabi niyang sekretaryo. Ang iyong sariling affidavit ay naisubmit na sa mga otoridad? Ang iyong pagtataksil at ang kasamaan ni Reyes lahat ito ay bahagi ng aming plano. Sa eksena na ito ang pinakauna sa lahat na nagpanik ay ang aking nga magulang at si Rhea. Bakit? Si Reyes ay nahuhuli. Sumigaw si Rhea nang may takot at nagtangkang hawakan ang braso ni Reyes. Bakit naman kami? Kami ni Marco ang. At ang aking ina ay nagtangkang lapitan si Marco at humiling. Marco hindi ito ganun ito si Rihanna. Sa nakakayamot na eksena ng mga taong nagpapalit ng panig ako na ang unang nagsalita. Tatay nanay ate Rhea, sa aking tahimik na boses tumigil ang pamilya. Ang pumirma kayo ang kontratang pumupunta sa panig ni Reyes ibig sabihin nito ay hindi lang ang aming ugnayan kundi ang inyong dignidad bilang tao ay lahat na ninyo itinago. Kinuha ko ang kontrata na iniabot ni Rhea at dahan-dahan itong pinunit ng maayos sa harap nila. Hindi na ninyo ako mabibili pa at, ang maluho ninyong pamumuhay na iniidolo ninyo sa sandaling ito ganap na natapos. Huy! Ano ang sinabi mo sa iyong nga magulang? Ang aking ama ay nagagalit at naktangkang sasaktan ako ngunit. Ang kamay na iyon ay hawak ng malakas sa ere ni Marco. Huwag mong hawakan ang aking asawa ng muli. Ang boses ni Marco ay puno na kaapoy na kalit. Iniyak ninyo ang kanyang luha? Ang kabayaran nito, ay babayaran ninyo ang inyong buong buhay, dalhin sila. Sa senyal ni Marco ang matao, sa likod ng NBI agent ay hinawakan ang aking pamilya. Bakit kami? Wala kami sa kasalanang ito. Ang katibayan ng panoloko, sa ma-share na transaksyon at pagtangkilik ng pagtataksil ay kumpleto na. Ang malamig na salita ng sekretaryo ay pumatay sa kanilang huling pag-asa ang sigaw ng pamilya habang hinihila sila sa labasan ay tumalab sa pasilyo at unti-unting humina. Ang bagay na nun ay sadyang nakakatakot sa akin na kinontrol at pinagdusahan ako gaano ito karupok at kawawa. Tinitigan ko ang kanilang mga lumalayong likod ng may maliwanag at sariwang mga mata. Walang kalungkutan. Walang awawala na akong nararamdaman. Tanging isang kakaibang kagaanan ang duwan parang unti-anting nalalagas ang bigat ng puso. Bago nila palabas si Reyes tinitigan niya si Marco ng kay naginala. Huwag kang mag-isip na nanalo ka ang kadiliman ng Grupo Bayanihan ay hindi matatapos sa akin lamang. Alam ko kaya naman ginugol ko ang 15 taon para doon. Walang kinabahan si Marco, at tuwit na tinitigan si Reyes inilabas ng ma-NBI agent si Reyes at ang matauhan niya at bumalik ang katahimikan sa boardroom. Sa labas ng bintana, ay kumakalat ang manggusalingang. May nila sa liwanag ng gabi kabaliktarang ng nababalitang malinis na dagat sa baryo ngang mamangingisda. Ayos ka lang ba May? Isinabay ni Marco ang kamay sa aking balikat at mahinahong tinanong. Medyo pagod ngunit kakatwa nakaramdam ako nga payapaan. Gayon ngunit ayon sa sinabi ni Reyes hindi pa tapos ang lahat. Sandali lang nagdilim ang mukha ni Marco. Para maibalik ang karapatang pamahalaan ang Grupo Bayanihan, ang bukas na espesyal na pulong ng shareholder ang tunay na labanan dun ay kailangang kilalanin ng lahat na kami ang lehitimong tagapakmana. Nagbukas na ang gabi ngang kawalan ng pag-asa ngunit ang apoy ngang isang bagong labanan ay nagsimula na. At sa pulong na iyon ng shareholder ay makakaharap kami ngang higit pang nakakatakot na katotohanang hindi inakala kahit ni Marco. Ito ay ang isang sumpangang dugo na nakatago sa lupngang Grupo Bayanihan. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Marco kahit anong katotohanan ang nahihintay hindi na ako tatakbo lalabanan ko ito kasama niya hanggang sa katapusan. Sa sandaling iyon may isang notification na pumasok sa smartphone ni Marco nagbago nang biglang ang kanyang mukha sa nakita niya. Ito ba imposible? Ano ang gananjari Marco? Ang screen na tiningnan ko ay nagpapakita ng maraming litrato ng isang lalaki na mukhang buhay ang taong akala naming namatay na 15 taon na ang nakalipas. Ang pinakamasamang kadiliman ay hindi pa rin tapos. Isang patay na tao ay, buhay gaanong katawa-tawa iyon. Nanginginig ang kamay ni Marco habang hawak ang smartphone. Ang ipinakita sa screen ay ang likod ng isang lalaki na may halong puting buhok na nagtutulak ng wheelchair sa isang palengke sa mainland Asia. Hindi malinaw ang mukha ngunit ang kaliwang tainga ng lalaki na may kabaong anyo at ang natatanging pilak na singsing ito ay walang pagdududa na ang dating Pangulo ngang Grupo Bayanihan ang tunay na ama ni Marco na ipinahayag na namatay sa isang aksidente sa dagat 15 taon na ang nakalipas.
Ang inyong ama ay buhay? Hindi sumagot si Marco, tanging ang kalituan at malalim na pagkabigo sa kanyang mga mata ang naihatid niya sa akin. 15 taon na ang nakalipas, si Reyes ang nakutos na patayin si Marco, ngunit ang kooperasyon ng ama ni Marco na nagbigay ng kapangyarihan kay Reyes para makuha ang kapangyarihan sa kumpanya at nagtangkang patayin ang kanyang sariling anak, ang isang madilim na aspeto ng salitang pamilya. Ang pagmamahalan ay dapat, ngunit ang dugo ay nagsisilbing kutsilyo sa isa't isa para sa pera at kapangyarihan. Ganun din ang aking mga magulang, ngunit ang kadiliman ng grupo bayanihan ay mas malalim at mas malamig kaysa rito. Matulog ka na ngayon, may bukas ay matutukoy ang lahat. Nagpekeng ngiti si Marco, ngunit ang boses niya ay parang may kahinaan. Wala akong sinabi at tahimik na isinabay ang aking kamay sa kanyang likod. Ang kaya ko ngayon ay hindi ang pag-aliw sa kanya ang salita. Kahit anong bagyo ang darating, hindi ako alis sa tabi ng taong ito. Ang desisyon ko ay naihatid ko bilang init ng aking kamay. At dumating ang umagangang espesyal na pulong ng mga shareholder. Ang malaking bulwagan sa pinakamataas na palapag ng punong gusalingang, grupo bayanihan. Nandun ang mga makapangyarihang tao na kumokontrol sa ekonomiya ng Pilipinas at ang hangin ay mapanganib na mahalaga. Si Reyes na dapat ay nasa kustodiya, ay kahanga-hanggang nakapagtakas sa pamamagitan, nege, koneksyon niya at nakaupo, ng mapagmataas, sa unang, hanay nakanggitin ng malaking ngiti. Mukhang nagatsaraka ng mahusay, Marco. Ngunit matatagalan din ang damit mo ngayon. Lumipas si Reyes sa kabinamin ng mababa at nagbigay ng babala. Ngunit ang damit na iyon at ang iyong buhay ay matatapos sa lugar na ito. Ang gayon, ang lalaking iyon ay mag-atake sa iyo. Tahimik na nagpatuloy si Marco sa kanya at patungo sa chairman seat. Sa bulwagan ay makikita rin ang aking mga magulang at si Rhea. Mukhang pinagbayaran ang kanilang bail o dinala ni Reyes para gamitin. Nakatatayo sa sulok ng may masama at mapanghamak na tingin sa akin. May dahil sa iyo nagpahirap kami. Nakbulong si Rhea ng may kamandak, ngunit ni isang hakbang ay hindi ako gumala. Kahit walang magarang damit, mayroon akong isang karangalang wala sa kanila. Ang karangalang pinili ko para sa aking sarili. Tahimik akong nakatayo sa tabi ni Marco at hindi ko sila pinansin. Sa aking tahimik na pagtatayo na walang ngang salita, si Rhea na mukhang pinutol ng biglang ang lakas nito. Ang asong maari lang umahon ay walang magagawa sa harap ng isang taong may tunay na determinasyon. Nang magsimula ang pulong, sunod-sunod na sinabi ng mga direktor na panak kay Reyes ang makareklamo. Si Marco ay sa nakalipas na 15 taon ay nabandona ang kumpanya at nagtrabaho sa mapanganib na larangan ng pangisdaan. May panahon ng kawalan ng pamamahala, ang isang taong ganun ay hindi maaring pamunuan ang grupo bayanihan. Tama, bukod doon mayroon siyang hinalaeng paggamit ng hindi malinaw na pinakukunan ng pondo para kontrolin ang overseas fund. Naghahanap kami ng tunay na malinis na lider. Lahat ng pag-atake para mapahiya si Marco. Hindi sila nagbanggit ng kahit isang salita tungkol sa pagprotekta ni Marco sa kumpanya ng may panganib sa buhay at sa pagbubunyag ng katiwalian ni Reyes. Paulit-ulit nilang tinawag ang mangingisda bilang pinakamataas na insulto. Walang pinakaibahan ang trabaho ang pag-insulto sa mataong nagtatrabaho ng tapat sa baryo nga mangingisda ay nagpainit ng aking puso ng labis. Ngunit hindi natinag si Marco tulad ng isang bihasang piloto ng bangka na nakaranas ng maraming mabangis na alon. Mahinahon at tahimik siyang nahintay ng tamang oras. Tapos na ang inyong reklamo. Nang dahan-dahang tumayo si Marco, nagtensyon ng biglang ang hangin sa bulwagan. Ang 15 taon na ginugol ko bilang mangingisda ay isang panahon para muling makita ang integridad na nawala ng grupo bayanihan. Ang panlilinlang sa mga customer, ang walang habas na pakakyat eng hindi makatarungang kita et eng pagtataksil sa kapwa-look ng kumpanya, ang bulok na kulturang ito. Ang dahilan kung bakit ang grupo bayanihan ngayon ay malapit ng lumubog sa kailaliman. Ang mga salita ni Marco ay may mabigat na kapangyarihang makapangikayat. Ang mga magalang shareholder ay nagsimulang gumalo. Ngunit si Reyes ay kakaibang ngumiti. Magandang salita, ngunit sa grupo bayanihan ay may isang matandang kaugalian ng autoridad na ibinababa sa susunod na lahi. Ang pagpapasya eng lehitimong tagapakmana eng kabuwang mayorya eng share ay nangangailangan eng pagpapatibay eng pinakamataas na opisyal eng pamilya. Hindi mo pa nakukuha ang pagpapatibay na iyon, hindi ba? Nagulat si Marco sa unang pagkakataon. Ngumit ng kakaiba si Reyes at itinuro ang mabigat na pintuan ng bulwagan. Narito na siya, ang tunay na may-aring grupo bayanihan na nakaligtas sa aksidente. 15 taon na ang nakalipas at naghintay para sa araw na ito habang binabantayan kayo. Dahan-dahang bumukas ang pintuan at isang wheelchair ang dinalang pasok. Nagulat ng biglang ang bulwagan at may mga sigaw ng gulat. Ang nakaupo sa wheelchair ay ang lalaking makikita sa litrato sa smartphone. Sa pagtingin sa lalaking iyon, bahagyang nanginig ang tuhod ni Marco. Tatay.
Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang mukha, at tinitigan si Marco ang malamig na paningin tulad ng ahas at pagkatapos ay ang kanyang nga daliring tulad ng tuyong kahoy ay itinuro si Marco at nagsalita ng may malamig na boses. Marco, hindi ka aking anak, ikaw ay isang malupit na mamamatay tao na sinubukang patayin ako para makuha ang aking posisyon. Ang pinakabaliktad na senaryo, ang dating pangulo na akala naming patay, ay nagparatang sa kanyang sariling anak bilang mamamatay tao. Ang mukha ni Reyes ay nag-apoy ngang isang balih na kasiyahan. Naging madilim ang aking paningin at parabang guguho ang lupa sa ilalim ko. Ang pinakamahiwagang sumpang ito ang grupo bayanihan, ito ang TOTU. Ganap na napalibutan kami, ngunit sa sandaling iyon mahigpit na hinawakan ni Marco ang aking kamay na masakit pero mainit. May ayos lang, ito ang huling piraso ang palaisipan na hinihintay ko. Sa mga mata ni Marco ay may isang nakakatakot na liwanag ng katiyakan ng tagumpay, hindi kawalan ng pag-asa. Habang gusgusin ang bulwagan ang isang bagong labanan ay tahimik ngunit malupit na nagsisimula. Mamamatay tao. Isang taong nagtangkang patayin ang kanyang sariling ama, gusto bang umupo sa pinakamataas na posisyon ng kumpanyang ito? Ang boses ni Reyes na waring umiyak ay sinadyang marinig ng lahat sa bulwagan. Sa bahalangang salitang iyon, ang bulwagan ay biglang naging isang bagyong pakmumura. Anong uring lalaki? Walang pasasalamat, tawagan ang pulis. Ilabas agad ang mamamatay taong ito. Binabagsak-bagsak sa lahat ng panik, ang pagmumura kay Marco. Ang matandang lalaki sa wheelchair ay tinitigan si Marco ng may mapanghimaksik na mata at patuloy na itinuro siya ngang ninginig na daliri. May namatay na akala naming patay ang sariling ama ay nagparatang sa anak bilang mamamatay tao. May higit pa bang nakakagilalas na senaryo kaysa rito? Ang mga shareholder na kanina ay nakinig sa mga salita ni Marco ay ganap na natinagay na buhay na saksi na ito. Ang matao ay labis na humahanga sa malinaw na biktima sa harap nila. Kahit gaano kamanipulasyon ang kasinungalingan sa likod, ang malakas na pahayak ay itinuturing nilang katotohanan. Tiningnan ko ang mukha ni Marco sa tabi niya habang tinatanggap ang lahat ng pakmumurgang ito at tinanggihan ng kanyang sariling ama gaano siya nasasaktan. Ngunit salungat sa aking inaasahan ni, isang salita ay hindi nagsalita si Marco, tahimik lamang niyang tinitigan ang matandang lalaki. Ang kanyang mamata ay hindi nalungkot tulad ang kailaliman ang dagat na mapayapa at nagmamasid. Hanggang sa ilalim ng puso ang kausap. Walang makakaligtas sa iyo si Marco, pag-amin mo na ang iyong kasalanan at ibibigay mo ang grupo bayanihan sa akin, ang lehitimong tagapagmana. Lumalapit si Reyes kay Marco nang may triumphal na mukha. Sige, magpatira pa ka ng may karangalan. Ang bulwagan ay punong kumpiyansang tagumpay ni Reyes Siria at ang aking mga magulang ay nagpapalakpak din mula sa sulok. Para sa kanila hindi mahalaga ang katotohanan, gusto lang nilang makita si Marco na bumagsak ng kahiyahiya. Sa sandaling iyon, ang matagal na tahimik na si Marco ay dahan-dahan pang humawak sa mikropono. Tatay, isa lang akong gusto itanong sa iyo. Ang boses ni Marco ay nagpapatahimik ng bulwagan. Sinabi mong sinubukan ko kang patayin 15 taon na ang nakalipas, anong nakaukit sa lupngang pilak na singsing na suot ko noon, naalala mo ba iyon? Sandali lang nagdalawang isip ang matandang lalaki sa wheelchair, nagtangkang mamagit si Reyes ngunit tinignan siya ni Marco ng matalim at pinahinto. Hindi mo masasagot. Ang simbolo sa loop ng singsing ng tagapagmana ng grupo bayanihan na ibinigay sa iyo ng ama mo, imposibleng malimutan ng ama ang sariling anak. Nagalala ng labis ang matandang lalaki at tumingin sandali sa mukha ni Reyes. Dahil sa takot na limutan ko na ang mga detalye, malinaw na pagsisinungaling ang hangin sa bulwagan ay nagsimulang maging kakaiba, talagang totoong kakaiba. Ganun ba? Kung gayon, isa pa ng maliit pa ako ang unang alituntunin ng karagatan na lagi mong sinasabi sa akin, ano iyon? Tahimik ngunit walang habang nagtatanong si Marco, bumubulong ng pawis mula sa noo ng matandang lalaki. Iyon respeto sa dagat, hindi ba? Hindi, ano ba? Kailangan pa ba? Humakbang si Marco ng isang hakbang patungo sa wheelchair. Dahil kung ito ay ang tunay na tatay ko, imposibleng makamali sa ganoong simpleng tanong. Ano? Kumibig ang mukha ni Reyes. Ang aking ama ay hindi kailanman nagbigay sa akin ng singsing dahil kahit minsan ay hindi niya ako kinikilala bilang kanyang anak, at ang alituntunin ng karagatan walang ganoong alamat, hindi iyon sasabihin ng isang realista na taong katulad ng aking ama. Tiningnan ni Marco ang lahatan na nasa bulwagan. Ang lalaking ito ay hindi ang aking ama, pinagsanayin siya ni Reyes para magpanggap sa pamamagitan ng operasyon para sa mukha at mga alaala na pinili ni Reyes, isang kahaliling artista lamang. Nayanik ang bulwagan. Kasinungalingan. Siya mismo, siya pati na ang muha paklat at boses kapareho. Maaring palsipikahin ang mukha ngunit hindi ang nilalaman, maingat si Reyes, ngunit may isang lugar na hindi niya naabot. Inilabas ni Marco ang isang lumang papel mula sa kanyang dibdib.
Ito ay ang diagnosis ng terminal illness na lihim na tinanggap ng aking ama sa ibang bansa sa oras ng aksidente. 15 taon na ang nakalipas, ang ama ko ay may 6 na buwan na lang na mabubuhay kahit nakaligtas man siya sa aksidente. Imposibleng mabuhay pa ng 15 taon. Sa mga salitang ito, ang bulwagan ay naging isang napakatahimik na katahimikan na masakit. Ang matandang lalaki sa wheelchair ay nagsimulang mabigla at manjinig para tumakas at sa wakas ay bagsak sa sahig mula sa kanyang tuhod. Ako ay, binayaran lang ako ni Reyes na sabihing, tumahimik. Huwag kang magsalita. Nagtangkang hawakan ni Reyes ang leg ng matandang lalaki ngunit nahuli na ang mga shareholder sa bulwagan. Ay! Nagsimulang mapagdudahan kung saan ang katotohanan sa pamamagitan ng pagkabigo ni Reyes na kontrolin ang sitwasyon. Ang kapangyarihan ang manipis na mask ay gumuho, lamang sa isang kasinungalingang nabunyag. Ang mapagmataas na maskarang ang nagtataguyod ng katarungan na itinatayo ni Reyes ay malupit na natanggal ngayon. Natalo ka na Reyes, ang lalaking dinala mo ay ang huling piraso ang katibayan ng iyong kasalanan. Ang mata ni Marco ay puno, NG kamangga-manggang. Liwanag, NG katiyakan, nakatayo. Ako sa tabi niya, nang may dignidad. Ang nataong gumagamit ng pangalan ng iba at nagtatapon ng kasinungalingan para kontrolin ang iba, walang kasinungalingang makakatiis sa alon ng katotohanan. Ngayon ay naramdaman ko ang pinakamalinaw na kasiyahan sa aking buhay. Ngunit hindi pa tapos ang kainsanihang nararamdaman ni Reyes. Kahit nahuli mo ang lalaking iyon, sapat na ba iyon? Sinimulan niyang tawanan ng baliw at itinuro ang malaking screen sa dingding. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ito? Ang iyong inibig na May at ang pamilya ng babay na iyon, kung ano ang ninakaw nila mula sa Grupo Bayanihan at kung ano ang patuloy nilang itinago. Nang pinindot ni Reyes ang button, lumabas sa screen ang family tree ng aking pamilya at isang lumang kontrata. Sa pagkakataong iyon, para sa unang pagkakataon, ang mukha ni Marco ay ganap na naging mapakamangha mula sa kaibuturan ng kanyang puso at hindi ko ito nalampasan. May maaari bang ang iyong pamilya ay iyon? Ang masalita ni Marco ay naputol ang nakatago sa aking dugo na higit pang sumpa, hindi ko pa ito alam. Nakagulat ka, di ba? Marco, ang babae na iyong pinaniwalaang minamahal at tinanggap bilang asawa, ang kanyang ina, isa sa mataong nagtraidor sa Grupo Bayanihan at nagpalubog sa dating Pangulo. Ang malakit na tawa ni Reyes ay kumalat sa bulwagan, sabay na ang lahat ng mga shareholder ay tumingin sa akin ng mapanghusga. Anak ng traidor pala ganyang babae ang tinanggap ng Pangulo bilang asawa? Ang makasalitang tumalab sa aking puso tulad ng kamandak, nagsimulang lumabo ang aking paningin sa luha. Ang aking ina ay namatay bago pa ako malalaman ang tungkol sa kanya. Iyon ang sinabi nila ang aking ama at ang bagong ina, pati na si Rhea ay palagi akong tinatawag na anak ng mapanghimaksik na si Nena, ang walang pasasalamat na sinumpang bata. Iyon ba ang dahilan nito? Ipinanganak pala ako bilang kaaway nga asawa ko? Ang ina ni May, si Nena, ay nagnakaw ng pera para sa isang lihim na proyekto ng Grupo Bayanihan at nagplanong tumakas sa ibang bansa sa perang. Iyon ay itinayo ang kasalukuyang negosyo ng pamilya ni May. Ibig sabihin ang lahat ng karangyaan ng babay at ang kanyang kasalukuyang posisyon ay pawanggawa mula sa pera na ninakaw mula sa Grupo Bayanihan. Ang nasalita ni Reyes ay umaapaw sa aking puso tulad ng lason. Wala akong karapatang manatili sa tabi ni Marco. Siya ay nagsasakripisyo ng 15 taon dahil sa lahat ng ito at ang aking angkan ay bahagingang dahilan ng kanyang paghihirap. Nagsimulang lumabo ang aking paningin sa luha. Gusto kong tumakas, pakawalan ang kamay ni Marco at mawala sa lugar na ito. Ngunit sa sandaling iyon, isang malaking kamay ang mahigpit at makapangyarihang kumapit sa aking kamay. Anong nangyayari sa iyo, Reyes? Ang boses ni Marco ay kahanga-hanggang kalmado at mainit. Ano? Naugo ang mapagmataas na NGT ni Reyes. Ang sinasabi mo ay laging malusot na inikukwento nga, katotohanan. Sinabi mong si Nena ang traidor. Huwag akong pasukuin ng tawa. Siya ang tanging isang taong nagtangkang bunyagin ang katiwalian na binanggit mo ng may panganib sa buhay. Muli nagulo ang bulwagan. Inilabas ni Marco mula sa kanyang bulsa ang isang lumang ngunit maingat na iniingatan na sulat. Ito ang bahagingang testamento ng aking ama na natitira para sa akin. Malinaw na nakasulat doon ang tungkol kay Nena. Dahan-dahang binalot ni Marco ang nanginginig kong katawan at binasa ng malakas para marinig ng lahat sa bulwagan. Sa tagapagmanang Grupo Bayanihan, kung namatay ako sa isang hindi inaasahang aksidente, hanapin ang isang babaeng nang nangalang Nena. Siya ay naging sekretaryo ko at inirecord ang lahat ng ilegal na gawain ni Reyes. Kung hindi siya nandun, ang kumpanyang ito ay matagal nang nilamon. Labis akong nagpahirap sa kanya. Kung ang kanyang anak ay buhay, ipagtanggol ang lahat ng Grupo Bayanihan. Siya ang tunay na tagapaglingkod ng Grupo Bayanihan.
Kasinungalingan. Imposible na mayroon niyang ganong testamento. Nagpanik si Reyes at sumigaw. Ginawa mo siyang traidor at pinapatay siya at ang naiwan niyang batang anak ay ipinadala sa mamagulang na makatrabaho ni Nena mga halimaw na nagpakunwaring mag-alaga at pinahirapan ka ng mabuti para hindi mo malaman ang iyong sariling halaga at hindi ka babangon para gumanti. Isa-isa na tinutukuyin ng mga salita ni Marco ang mga piraso ng palaisipan, bakit ako galit na galit ng aking pamilya kahit wala akong ginagawa hindi dahil ako ay isang masamang bata. Dahil ako ay isang katotohanan na kapag nabunyag ay masamang. Masamang para kay Reyes at sa aking pamilya. Pinigilan nila ang kaking pegunat ng pisikal at emosyonal para mapanatiling lihim ang katotohanan iyon at para mabuhay akong parang isang kriminal na anak. Kasinungalingan. Kasinungalingan lahat ng iyon. Sumigaw si Rhea mula sa sulok. Husto lang ni may napaktakluban tayo at siya lang ang makligtas para making masaya. Tumingin ako ng tuwid kay Rhea ang dating nakakatakot na figura para sa akin ay ngayon ay isa lamang kaawa-awang labingang isang taong maaari lamang umliwanag sa pamamagitan ng paknakaw ng liwanag ng iba. Ang mataong maaari lamang patunayan ang kanilang sariling halaga, sa pamamagitan ng pakangal ng iba ay nagiging walang laman kapag wala na silang angalan. Ate Rhea tama na. Hindi nanginginig ang aking boses. Ninakaw ninyo ang lahat mula sa akin ngunit ang nararamdaman ko nung tinulungan ko si Marco noong araw na iyon ayon ay hindi ninyo kailanman mayangal sa inyong nga maruming kamay iyon ang aking tanging katotohanan. Bumaksak ang isang napakalaking palakpak mula sa bulwagan. Ang mukha ni Reyes ay naging lupa ang kulay at nanginginig ang kanyang mapaa. Manggaputangina hindi pa rin ito makakaliw sa akin. Hindi Reyes narito ang katibayan. Biglang tumalap ang isang mahinahon at malinaw na boses ng isang babae mula sa pintuan ng bulwagan. Isang matandang babae na nakaupong wheelchair. Ang nakatayo doon. Sa nakita ni Reyes ang larawang iyon isang kakaibang ingay ang lumabas sa kanyang lalamunan at bumagsak siya. Siya ang dating punong akauntan na nakasama-sama kay Nena para harapin si Reyes 15 taon na ang nakalipas at naging kwestiyon kung saan siya pumunta pagkatapos. Sa loob ng 15 taon sa pag-alaga ni Marco binago ko ang lahat ng datos Reyes ang lahat ng iyong kasamaan ibabago ko lahat ng ito ngayon dito sa lugar na ito. Isang kahangahangang pagbaliktad ng sitwasyon. Ang batang lalaki na noon ay inilubog sa dagat at ang batang babae na ipinadala bilang kapalit ng iba dalawang nakiisang kaluluwa na sa loob ng 15 taon ay ganap na napatunayan ang isang napakalaking kasamaan. Ang imperyo mo Reyes ay matatapos. Ngayon dito. Ang mata ni Marco ay puno ng matalas na liwanag na tinatawag na katarungan. Ngunit ang mga mata ni Reyes na napipilikan ay hindi papatay. Nagsimula siyang tawanan ng bali at sa huli-huli ay gumawa ng hindi inaasahang kilos. Kung gayon dalhin ko kayong lahat. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang aparato na mukhang detonator. Sa basement ng gusaling ito na setup na ito. Kapag natalo ako lahat ng grupo bayanihan ay makakasama ko sa ilalim ng dagat. Biglang naging isang panganib ang bulwagan nagmamadaling tumakas at sumisigaw ang nga tao sa sandaling iyon binalot ni Marco ako at bumuyangyak sa aking tainga. Poprotektahan kita may walang alinlangan. Sa gitna ng gumugulong na mundo handa na kaming gawin ang aming huling desisyon. Mamatay kayo lahat. Kasama ninyo ako sa ilalim. Pinindot ni Reyes ng buong lakas ang pindutan ng detonator sa sandaling iyon sumigaw ang nga shareholder sa bulwagan at isang impyernong kaguluhan ang sumiklap. Ilang segundo ang lumipas ngunit walang ingay-ingay, pagsabok wala ring anumang lindol. Isang nakakalason na katahimikan ang bumihani sa bulwagan. Ano? Bakit hindi sumabog? Ulit-ulit na pinipindot ni Reyes ang detonator. Ang matuyo at walang kabuluhang tunog ng klik ang tanging maririnig. At ang boses ni Marco ay pumutol sa nagyayalong hangin. Walang kabuluhan. Reyes ang sistema ng pamamahala ng gusaling ito, at ang kumpanya ng seguridad mula pa ngayong umaga ay nasa ilalim na ang aking kontrol. Ang malaruan na inilagay nga iyong nga tao sa basement ay nakolekta na ang aking team bago ka pa man pumasok sa bulwagan. Iningatan ni Marco ako habang hindi gumagalaw kahit isang hakbang at tinitigan si Reyes ng matamlay. Bomba hanggang sa huli, ay hindi mo pa rin kayang kontrolin ang nga tao ng hindi sa pamamagitan ng pagwasak at karahasan kawawakang lalaki. Imposible ang aking plano ay perpekto lahat ng direktor ang mapulis lahat ay nasa kamay ko. Ang mukha ni Reyes ay naging lupa sa takot at pakagulo. Ang lalaking nun ay kumontrol sa grupo bayanihan mula sa likod at nagmamataas ang kanyang kapangyarihan wala na siyang hitsura runtanging ang imahe ang isang kawaawang halimaw na nahuhuli na hindi tanggap ang katotohanan. Ang mga taong akala mong hawak mo ay nagbenta ng impormasyon sa akin agad-agad noong malaman nilang matatalo ka iyon ang katotohanan en imperyo na iyong itinayo walang tiwala walang pagmamahal walang katapatan isang kastilyo eng
Buhangin nagawa ng interes. Nagsenyal si Marco at muli na namang bumukas ang pintuan ng bulwagan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi mga lalaki sa itim na ternong damit ang mga tunay na opisyal ng pulisya ay pumasok ng sabay-sabay sa loob ng bulwagan. Reyes pinaghihinalaang gumawa ng pagpatay pagnanakaw at terorismo ang iyong oras ay natapos narito. Hinawakan ng pulis si Reyes sa makabilang balikat tulak ng isang kaluluwa na nawala ang dating pinakamakapangyarihang lalaki ay bagsak ng walang lakas sa sahig. Hindi totoo ito ang aking grupo bayanihan. Ang sigaw ni Reyes habang hinihila siya ay hindi tumalab sa puso ng sinuman ang mga shareholder ay sabay na huminga ng maluwag at nagsimulang tumingin kay Marco ng may bagong paggalang. Ngunit hindi pa tapos ang labanan. Sa sulok ng bulwagan 3 taong, sinusubukang makalusot na kita ko sila. Ang aking mga magulang at Syria, hintay saan kayo pupunta? Tumalap ang aking boses sa bulwakan. Huminto ng parang nakulok ang 3 paang 3 taong iyon dahan-dahang lumingon ang 3 ang dating pagmamataas ay nawala na at ang kanilang mamukha ay napalitan ng takot. May hindi totoo yun pinilit lang kami ni Reyes. Magsasabi na sana ang aking ina at lalapit sa akin. Ganun nga ikaw pa rin ang aming anak kung sasabihin mo kay Marco na. Nanggiti si Rhea nang may panigas at nagsimulang humiling. Tinitigan ko sila ng matagal. Nang bata pa ang mga salita ng nga taong ito, ay siyang gumuguho ang aking mundo sinabi nila kapalit ka lang anak ngang sinumpa walang kabuluhan sa bawat beses na sinasabi nila iyon sa akin para akong hindi dapat mabuhay sa mundong ito. Kaya huminga ako ng tahimik at nanatiling nakatago. Ngunit ngayon ay iba. Nanay tatay aterya. Sa aking tahimik na boses tumigil ang 3. Ang pumirma kayo ngang, kontratang pumupunta sa panig ni Reyes ibig sabihin nito ay hindi lang ang aming ugnayan kundi ang inyong dignidad bilang tao, ay lahat na ninyo itinago. Kinuha ko ang kontrata na iniabot ni Rhea kanina at dahan-dahan itong pinunit ng maayos sa harap nila. Hindi na ninyo ako mabibili pa at ang maluho ninyong pamumuhay na iniidolo ninyo sa sandaling ito ganap na natapos. Huy! Anong sinasabi mo sa iyong nga magulang? Nagtangkang sapakin ako ng aking amangunit. Iyon na kamay ay hinawakan sa erengang malakas ni Marco. Huwag mong hawakan ang aking asawa. Ang boses ni Marco ay punong isang boses na hindi pa niya gamitin na galit. Ang luha na iyon na tinulugan ninyo ang kabayaran nito, ay babayaran ninyo ang buong buhay ninyo dalhin sila. Sa senyal ni Marco ang aking pamilya ay hinawakan, namga karagdagang opisyal sa likod, namga NBI agent. Bakit kami? Wala kaming kasalanan. Ang katibayan ng panloloko sa pagtatapon ng share at ng pagtangkilik ng pagtataksil ay kumpleto na. Ang malamig na salita ng sekretaryo ay pumatay sa kanilang huling pag-asa. Ang sigaw ngang pamilya habang hinihila, sila sa labasan ay tumalap sa pasilyo at unti-unting humina. Ang mataong nun ay lubos na nakpahirap sa akin na kontrol at nakpahiya sa akin gaano ito karupok at kawawa. Tinitigan ko ang kanilang mga lumalayong likod ng may sariwang mga mata. Walang kalungkutan, walang awa, wala nang nararamdaman. Tanging isang kakaibang kagaanan lang ang doon parang unti-unting natanggal ang mga mabibigat na bagay na nun ay nakapulupot sa aking puso. Bago hinila palabas si Reyes tinitigan niya si Marco ng may napakagalit at mainit na tingin. Huwag kang mag-isip na nanaloka ang kadiliman ng grupo bayanihan ay hindi matatapos sa akin lamang. Alam ko kaya naman ginugol ko ang 15 taon para doon. Walang kinabahan si Marco at tuwid na tinitigan si Reyes inilabas ng nga pulis si Reyes at bumalik ang katahimikan sa boardroom. Sa labas ng bintana ay kumakalat ang nga gusalingang, may nila sa liwanag ng hapon kabaliktarang ng tahimik na dagat sa baryo nga mangingisda. Ayos ka lang ba May? Isinabay ni Marco ang kamay sa aking balikat at mahinahong tinanong. Medyo pagod ngunit kakatwa nakaramdam ako nga payapaan. Gayon ngunit ayon sa sinabi ni Reyes hindi pa lahat ay tapos. Sandali lang nakdilim ang mukha ni Marco. Para may balik ang karapatang pamahalaan ang grupo bayanihan ang bukas na espesyal na pulong nga shareholder ang tunay na labanan. Alam namin pareho ang digmaan ay patuloy pa. Ilang araw na ang lumipas at nagsimula na ang pagtugis ang pananagutan ni Reyes ay natutupad ng bawat-bawat. Una si Reyes muling inaresto siya sa mana paratang ng pagpatay pagnanakaw at terorismo at ang lahat ng nakatagong aset sa ibang bansa ay nadobel ang mga biktima ng kanyang pang-abuso na matagal na ay sabay na nagay ng kaso. Laban sa kanya ang halimaw na nun ay nagahari sa grupo bayanihan. Ngayon ay isang baliw na matandang lalaki na nag-isang nagbubulong sa pader. Sumunod ang aking mga magulang ang katibayan ng kasalanan sa pagpapatay at panloloko ay kumpleto at walang habas na kabayaran ang ibinigay sa kanila, ang lahat ng kayamanan at karangalan na pinakamahaga nila ay nawala sa isang sandaliang. Bahay ay nakuhangeng. Hukom at kahit ang puntot ng kanilang na ninuno ay hindi na nila mapapanatili. Ang mga kamag-anak ay isinantabi sila bilang kahiyahiya na
Angkan kapak nagsimula na ang paglilitis walang araw na makakahinga sila ng malaya. Sa huli Syria hindi siya direktang sangkot sa krimen ngunit ang kanyang immoral na relasyon kay Reyes at ang matagal na pang-abuso sa akin bilang kapatid ay naging balita sa internet, ang kanyang social media ay sunok at ang mga dating kaibigan at mga posibleng nobyo ay sabay na tumakas ang napakalaking utang ang natira at siya ay ngayon ay nagtatrabaho sa isang matigas na trabahong naka-live-in. Ilang araw pagkatapos nakabalik na kami sa tahimik na baryo ngang mangingisda, ang ingay ngang lungsot at ang madugong labanan para sa kapangyarihan ay hindi na umabot dito, tanging ang tahimik na alon at ang mainit na kamay ni Marco ang nandoon. Tapos na may inyabot sa akin ni Marco ang mainit na kape habang nakatayo kami sa breakwater. O matagaw talaga, mula ngayon ikaw na ang mamumuhay para sa iyong sarili. At isa pa ang gustong ipakita ko sa iyo. Inilabas ni Marco ang isang sobre hindi ito plano eng negosyo eng grupo bayanihan, isang disenyo eng isang maliit ngunit may kaakit-akit na cafe ang lokasyon, sa dalampasigan eng baryo eng mga mangingisda. Sinabi mo dati na balang araw gusto mong gumawa ng isang lugar kung saan lahat ay maaring ngumiti habang tinitingnan ang dagat. Naalala mo pala Marco? Siyempre naman mula ng 15 taon na ang nakalipas, na nailigtas mo ang aking buhay, ang tanging nais ko ay pangalagaan ang iyong ngiti. Dahan-dahang niyakap ni Marco ako higit sa buwan ng 50,000 piso higit sa magarang damit. Para sa akin ngayon ang disenyo at ang ngiti ng lalaking nasa tabi ko ang pinakamahalaga sa lahat. Ang lugar na ipinadala sa akin bilang kapalit ng iba ay hindi impyerno, ito ang tunay na tirahan na lagi ko namang hinahanap. Ngunit hindi pa namin nalalaman noong pinakamasayang, sandaling iyon ang isang natatanging bisita ang darating sa lugar na itatatayo ng aming cafe. Isang sulat na tinanggap ni Marco sa maaraw na iyon. Ang lugar. Ang piling bahagi niyang dalampasigan kung saan itatatayo ang cafe. Sa sulat na may maingat na pagtatago ay ito ang nakasulat sa kamay ng dating panggulo ng grupo bayanihan. Minamahal na anak at sa maliit na tagapaglikot na nagligtas sa akin, naghihintay ako sa puntang ibig tuwing pumunta kayo. Pinuntahan namin ang tahimik na dalampasigan, ang lugar ng lahat ng simula. Doon nakatayo ang isang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair. Tahimik na tinitignan ang dagat. Marco at si May. Sa sandaling marinig ang boses na iyon, nanginig ang malaking katawan ni Marco, hindi ang pekeng lalaki na inihanda ni Reyes, ang tunay mainit at may dignidad na boses ng isang ama. Nagtago siya mula sa matauhan ni Reyes at lihim siyang nahintay na ilabas ng kanyang anak sa sariling lakas ang kasamaan bago siya muling lumabas. Magaling na nagawa ngang dalawa sa inyo sa sandaling sama-sama kayong hinawakan ang kamay, naniniwala akong mawawala ang sumpa at derating ang tunay na liwanag. Iniyapak matandang lalaki ang kanyang nga kamay sa aming makapatong na mga kamay. Ang init na kamay na yon ay puno na malalim. Napagmamahal na lumagpas sa dugo. Napagtanto ko. Ang tunay na pamilya ay hindi mga kagamitang ginagamitin ang isa't isa kundi mga taong simpleng nagnanais en kaligayahan ngang isa't isa habang nakatayo sa tabi. Sa lungsod ang huling masamang balita tungkol sa aking pamilya ay nakalat. Ang aking mga magulang na puno eng napakalaking pananagutan, at pinabayaan eng lahat eng dating kakilala at Syria na ngayon ay nagtatrabaho sa pinakamatigas na trabaho. Hindi ko kailanman inakala na ganito ang mangyayari sa akin. Sa magandang lugar at sikat sa lahat dapat ganon ako mabuhay. Sa kanyang sigaw wala nang anumang nararamdaman ang aking puso. Noon itinuturing ko ang aking buhay bilang isang kapalit ngang iba, inaakala kong ang mawala bilang sakripisyo ngang iba ang aking tadhana. Ngunit napakagandang tadhana. Ang pamilyang ipinadala sa akin sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa, nandun pala ang aking tunay na tirahan. Kung hindi nila ako ipinadala, hindi ko makikilala si Marco muli at hindi ko mahahanap ang aking sariling halaga. Ilang buwan pagkatapos nagbukas ang isang maliit ngunit mainit na cafe sa dalampasigan ng baryo. Walang mahal na ilaw na sandilya, walang mamahaling na produkto ngunit may amoy ng sariwang tinapay, mangangiti ng mangingisdang bumibisita at ang mahinahon na boses ni Marco. May pwede bang humingi en refill and kapa? Sandali lang. Ngumiti akong puso sa aking pagtatrabaho. Higit sa buwan ng 50,000 piso, higit sa magarang damit, para sa akin ngayon ang payak na araw-araw na ito ang pinakamahalaga sa lahat. Dati naniniwala akong ang mabuhay para sa iba na pinatay ang sarili ay isang kabutihan, ngunit mali iyon. Tanging kapag tayo ay masaya sa sarili natin ay maaring makagawa ng tunay na kaligayahan para sa iba. Ang pangalagaan ang sariling liwanag at ibahagi ito, iyon ang tunay na liwanag. Nang takip silim kasabay kaming umupo sa breakwater at pinakmasdan ang lumulubok na araw.
Dalawang nagisang kaluluwa ang batang lalaking nun ay punongin sugat at ang batang babaeng walang anumang hawak pagkatapos enyeng mahabang panahon ay sa wakas ay nakarating sa isang tahimik na dagat. Marco, salamat sa paghanap mo sa akin. Hindi may ikaw ang palaking nakliligtas sa akin mula sa kadiliman. Niyakap ni Marco ang aking balikat at ngumiti ng maamo. Ang hangin ay dahan-dahang dumaan sa pagitan namin na parabang pinaselebrate ng mundo ang aming kaligayahan. Ang aming kuwento ay muling nagsisimula rito. Hindi na bilang kapalit ng iba, kundi ang aking sariling buhay na maliwanag na punong pag-asa na sama-samang nilalakat namin.